Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2151-2170. Kabanata 2151. Si James ay tunay na interesado sa libing Jade. Dahil pinalaki ni Zoe ang paksa, ipinahayag ni James ang kanyang interes sa Jade Pendant. Tulad ng para sa lupain ng ninuno ng Targuins, alam ni James na ang mga Targuins ay kilala sa mga nauna ng pamilya na binubuo ng pinakadakilang angkan sa isang tiyak na panahon ng kasaysayan. Kaya, ang lupain ng ninuno ng Targuins ay walang alinlangan na isang pambihirang lokasyon. Ito ay nagpik sa kanyang interes at si James ay naiintriga upang makita ito. Maikling nag-atubiling si Zoe matapos sabihin ni James ang kanyang pagtanggi na pakasalan si Lelia. Ang Jade Pendant ay ang kanilang pamilya na heirloom, at tumanggi silang ibigay ito kahit nasa gastos ng kanilang buong lungsod, kaya imposibleng ibigay lamang ito kay James. Bagaman na-save ni James ang kanilang pamilya, ayaw ni Zoe na ibigay ito kay James bilang isang simpleng regalo ng pasasalamat. Sasagutin lamang niya ito kay James sa anyo ng isang dote. Mr. Si Kayden, ang Jade Pendant ay ibinigay ng mga ninuno ng aming pamilya at isang napaka-sentimental na item sa aming pamilya. Maaari lamang naming ihandog ito sa iyo sa anyo ng isang dote. Patawarin mo ako, panipi. Si Zoe ay nasa harapan ng kanyang reserbasyon. Kailangang pakasalan ni James si Lelia kung nais niya ang Jade Pendant. Nabigo, sinabi ni James, kung iyon ang kaso, kalimutan ito. Nagkaroon din ng hitsura ng pagkabigo sa mukha ni Lelia. Siya ay pabor sa pagpapakasal kay James ngunit ayaw niyang pilitin ang isyo dahil mayroon na siyang asawa. Nakaupo sa ulo ng mesa, tumawag si Zoe, Lelia. Tumanggo si Lelia at sumagot, "Oo, Ama." Inutusan ni Zoe, yamang interesado si G. Kayden sa lupain ng ninuno ng aming pamilya, dapat mo siyang dalhin doon bukas. Naunawaan. Tumanggo si Lelia. Sige. Ang lahat ay tinanggal. Panipi. Tumayo si Zoe at iniwan muna ang pangunahing bulwagan. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya ng Targuin ay nag-iwan din ng isa't isa. Pinangunahan ni Lelia si James pabalik sa bakuran ng palasyo. Sa likuran, sinabi ni Lelia na may malambot na ngiti, "Hindi mo na kailangang seryosohin, James. Kahit na ang plano ng aking ama na pakasalan kami ay nahulog, hindi mo kailangang makaramdam ng pasanin o pagpilit." Panipi. Ngumiti si James at sumagot, "Dapat akong humingi ng tawad sa iyo. Ikinalulungkot kong tinanggihan ko sa publiko ang kasal at napahiya ka." Panipi. Ngumiti si Lelia bilang tugon. Bigla, naalala ni James ang isang bagay at tinanong, sa pamamagitan ng paraan, anong uri ng lugar ang lupain ng ninuno ng Targuins. Ipinaliwanag ni Lelia, ito ay kung saan ang aming pamilya ay nanirahan sa isang mahabang panahon na ang nakalilipas. Ang aming mga ninuno ay nanirahan doon para sa mga henerasyon. Iniwan lamang namin ang lupain ng mga ninuno 1,000 taon na ang nakalilipas. Oh, may espesyal ba tungkol sa lupain ng ninuno ng iyong pamilya? Tanong ni James. Umiling-iling si Lelia at sinabing, "Hindi ako sigurado tungkol doon." Gayunpaman, mayroong isang alingawngaw na naipasa tungkol sa isang napakalakas na ninuno na umiiral sa aming pamilya. Sinabi nito na iniwan niya ang kanyang pamana sa lupain na iyon. Maraming mga taon na ang lumipas, ngunit walang sino man ang nagbukas ng mana na ito. Ang bawat miyembro ng pamilya ay binigyan ng pahintulot na bisitahin ang lupain ng mga ninuno pagdating ng edad upang subukan ang kanilang swerte na naghahanap ng pamana na ito. Panipi. Maikling ipinaliwanag ni Lelia ang lupain ng kanyang pamilya. Bagaman hindi niya alam ang tungkol sa kanilang kasaysayan ng pamilya, alam niya na mayroon silang isang malakas na ninuno. Si James ay naiintriga ng lupain ng ancestral ng Targuins matapos na matuto tungkol dito. Kinuha ni Lelia ang Jade Pendant at tiningnan ito, na nagsasabing, "Gustong-gusto kong ibigay ito sa iyo, ngunit sinabi ng aking ama na ito ang pamana ng aming pamilya, kaya hindi ko ito maibibigay."
Malumanay si James na kumalas sa kanyang kamay at sinabing, nagtataka lang ako tungkol dito. Hindi talaga gusto ko ito. Dagdag pa, maaaring hindi ito maging kapaki-pakinabang sa akin. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2152 tumalikod at umalis si Lelia. Nilinang ni James sa looban ang buong araw. Bago magtagal, dumating ang gabi. Umupo si James sa looban at tinitigan ang Starry Night sa isang labi. Sa pagtingin sa kalangitan ng bituin, napakaliit niya. Hindi niya alam kung ano ang nasa kabilang panig ng starry sky na ito o kung gaano karaming mga lihim na gaganapin. Mayroon bang isang limitasyon sa starry sky na ito? Habang iniisip niya ito, lumipas ang gabi. Lumitaw si Lelia kinabukasan ng umaga sa patio. Nakasuot siya ng isang napakarilag na damit at maganda tulad ng dati, nagliliyab ng isang marangal na pang-akit. James. Ang kanyang maangin at matamis na tinig ay tumawag sa kanya. Tumango si James at sumagot, MHM. Hayaan. Dadalhin kita sa aming lupain ng ninuno. Panipi. Sige. Si Lelia ay walang tigil na tumingin sa libing Jade. Sa pag-aalinlangan sa kanyang magandang mukha, sinabi niya, wala akong ideya kung ano ang lihim na hawak ng Jade pendant na ito. Tiningnan ito ni James, at pagkatapos ay isang pag-iisip ang sumabog sa kanyang isipan. Iminungkahi niya, marahil ay may kinalaman ito sa lupang ninuno ng iyong pamilya. Marahil, inalis ni Lelia ang Jade pendant at hindi na nag-isip pa rito. Sumigaw ka ng maayos para sa gabi. Dadalhin kita doon bukas. Panipi. Sige, tumango si James. Si James ay interesado sa lupain ng ninuno ng Targuins at nag-usisa upang makita kung ang isang malakas na ninuno ng Targuin ay talagang naiwan sa isang mana. Ang dalawa ay naglalakad palabas ng palasyo. Ang dalawa ay nakaupo sa isang karwahe ng hayop na nakakabit sa isang lumilipad na nilalang. Matapos makapasok sa karwahe, nagsimulang ilipat ang nilalang, inalis ang mga ito mula sa Tabolham. Ipinaliwanag ni Lelia habang naglalakbay sila sa loob ng karwahe, ang lupain ng ninuno ng aking pamilya ay matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na walang katapusang dagat sa loob ng lupain ng Tabal. Kailangan nating maglakbay sa walang katapusang dagat upang maabot ang isang rehiyon na binabantayan ng mga makapangyarihang pormasayon. Ang mga miyembro lamang ng aming pamilya ang maaaring dumaan sa pagbuo. Kahit na ang mga top-tier elite fighters ay hindi maaaring dumaan sa pagbuo at may lock sa labas ng lugar. Panipi. MHM. Tumango si James. Hindi siya nagulat. Ang tol ng espiritu ng Celestial Abode ay nabanggit sa kanya na ang ninuno ng Targuins ay nanindigan sa tuktok ng mundo sa isang tiyak na panahon ng kasaysayan. Ano ang ibig sabihin ng nakatayo sa tuktok ng mundo? Dapat ay magkaroon siya ng lakas na lampas sa imahinasyon ni James at naabot ang isang hindi masasamang kaharian. Ang nasabing isang makapangyarihang tao ay naiwan sa lupain ng mga ninuno, kaya tiyak na ito ay isang kapansin-pansin na lugar na protektado ng mga pormasayon. Matapos umalis sa Tabal Empire, ang karwahe ng hayop ay lumipad ng buong bilis. Ang ruta na ito ay ang direksyon na tumakas si Lelia sa huling oras. Habang hinahabol, pinlano niyang makatakas sa lupain ng mga ninuno. Hanggat pumasok siya sa lupain ng ninuno, magiging ligtas siya. Sa kasamaang palad, nahuli ang kanyang mga kaaway bago niya maabot ang kanyang inilaan na patutunguhan. Matapos lumipad ng ilang araw, ang karwahe ng hayop ay pumasok sa saklaw ng bundok. Pagkatapos, naglakbay sila para sa isa pang 2 araw sa pamamagitan ng mga bundok at sa wakas ay nakarating sa isang rehiyon ng karagatan. Nakaupo sa loob ng karwahe ng hayop, sinabi ni Lelia, nakarating kami sa walang katapusang dagat, si James. Maabot namin ang lupain ng ninuno ng aming pamilya sa isang araw pa. Panipi. Ma'am. Tumango si James. Ang karwahe ng hayop ay lumipad sa dagat. Matapos lumipad ng isang araw, isang bagyo ang mamulong sa kahabaan ng karagatan sa unahan nila. Isang malakas na gust ng hangin ang lumubog sa kalangitan. Maging si James ay nakaramdam ng takot at walang magawa sa sandaling iyon. Ang kanyang katawan ay mapunit kung nahuli siya sa bagyo. James, ito ang unang checkpoint na pumasok sa lupang ninuno ng aming pamilya. Ang bagyo na ito ay palaging protektado ang aming pamilya. Mayroong isang sinasalita na alingaw sa aming pamilya na kahit isang sambong ay hindi may kakayahang malakas na dumaan sa bagyo na ito.
Panipi. Ipinaliwanag ni Lelia. Naririnig ito, nagulat si James. Kahit na ang isang sambong ay hindi makakapasa. Sa pagkakaalam niya, kakaunti lamang ang mga nauna sa selyadong lupain ang umabot sa ranggo ng sambong. Gayunpaman, gumawa ito ng maraming kahulugan dahil ang walang talo na ninuno ng Targuin ay malamang na na-set up ang pagbuo. Ngumiti si Lelia at sinabing, ang bagyo na ito ay hindi nakakaapekto sa aming pamilya. Pinapayagan tayo ng dugo ng aming pamilya na dumaan sa hindi nasugatan. Panipi. Tiningnan niya si James at sinabi muli, ikaw ang unang tagalabas na bumisita sa aming lupain ng mga ninuno mula pa noong panahon ng Yor. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2153 si James ang magiging unang tagalabas na bisitahin ang lupain ng ninuno ng Targain mula pa noong panahon ng Yor. Ang pamilyang Targuin ay lumipat lamang sa lupain ng ninuno 1,000 taon na ang nakalilipas. Bago ito, nanirahan sila sa lupain ng mga ninuno at nakahiwalay sa labas ng mundo. Ang karwahe ng hayop ay lumapit sa bagyo. Kahit na malayo pa sila, ang lakas ng bagyo ay naging dahilan ng karera ni James. Lumabas si Lelia mula sa karwahe ng hayop at tiningnan ang bagyo sa dagat. Kinagat niya ang kanyang daliri, at isang patak ng dugo ang nag-trick sa labas. Inilipat niya ang pagbagsak ng dugo patungo sa bagyo sa harap nila. Sa sandaling iyon, isang kakaibang kababalaghan ang nangyari. Ang dugo ay nasisipsip sa bagyo at biglang tumigil ang magulong gales, na nagbibigay daan sa isang ligtas na daanan. Patuloy na. Inutusan ni Lelia ang karwahe ng hayop na dumaan sa bagyo. Matapos dumaan sa bagyo, pumasok sila sa isa pang rehiyon ng dagat na napapalibutan ng puting ambon. Mahirap makita ang anumang bagay na lampas sa ilang metro na nauna sa kanya. Tinanong ni Lelia, nakikita mo ba ang makapal na ambon, James? Tumango si James at sinabi, Ma'am, mayroong makapal, puting ambon, at mahirap makita ng malinaw. Panipi. Ipinaliwanag ni Lelia, ito ang pangalawang checkpoint na pumasok sa lupain ng mga ninuno ng aming pamilya. Ang puting ambon ay magiging sanhi ng isang taon na mawala ang lahat ng pakiramdam ng direksyon. Kung ang isa ay hindi mula sa pamilyang Targuin, makakakuha sila ng trap sa ambon, kahit na sa paanuman ay nakarating sila sa bagyo sa labas. Gayunpaman, ang puting ambon ay bahagi lamang ng kapaligiran para sa mga miyembro ng aking pamilya. Sa pamamagitan ng isang maliwanag na ngiti, inatasan ni Lelia ang karwahe ng hayop sa pamamagitan ng puting ambon. Matapos ang halos 10 minuto, lumitaw sila sa kabilang panig ng ambon. Higit pa sa karagatan ng maaga, lumitaw ang isang isla. Isang mahiwagang bilog ng ilaw ang nakapaligid sa isla. Ang isang bilang ng mga simbolo ay makikita na lumulutang sa loob ng ilaw, na ginagawang hindi kapani-pani walang misteryoso ang isla. Nakatayo sa karwahe ng hayop, tiningnan ni Lelia ang isla sa harap nila at ipinaliwanag, iyon ang lupang ninuno ng aming pamilya. Libo-libong taon na ang nakalilipas, ang aming pamilya ay nanirahan sa isla na ito. May porma sayon na nagbabantay sa isla. Ayon sa alamat ng aming pamilya, umalis ang aming ninuno sa isla dahil iginuhit niya ang isang kakilakilabot na kaaway. Kaya, iniwan nila ang lugar na ito upang maprotektahan ang mga susunod na henerasyon. Panipi. Ang karwahe ng hayop ay patuloy na sumusulong. Di nagtagal, lumitaw ito malapit sa isla at naharang ng mahiwagang ilaw na bilog. Itinaas ni Lelia ang kanyang kamay at malumanay na tinapik sa mahiwagang ilaw na bilog. Siya ay isang miyembro ng pamilyang Targuin, kaya madali niyang masira ang mahiwagang porma sayon. Isang butas na nabuo sa pagbuo, at ang karwahe ng hayop ay madaling dumaan. Huminto ang karwahe ng hayop sa bukas na bukid. Lumabas sina Lelia at James mula sa karwahe. Ito ang lupain ng aking pamilya. Ang isla ay nanatiling desyerto matapos umalis ang pamilya. Isang matanda lamang ang nanatili sa likuran upang bantayan ito. Hindi niya nais na umalis at nanatili roon upang maprotektahan ang isla. Panipi. Inscan ni James ang nakapalibot. Ang isla ay mukhang medyo normal, at walang tumingin sa labas ng karaniwan. Hayaan mo, James. Inabot ni Lelia ang kamay ni James at hinayla siya pasulong. Di nagtagal, lumalim sila sa isla. Kalaunan ay nakarating sila sa isang maliit na nayon.
Nagkaroon ng isang napakalaking puno ng willow na may maliit na ibon na nakapatong dito sa gate ng nayon. Ang ibon ay may kapansin-pansin na pulang plumage. Nakakakita ng diskarte sa mga bisita, code ito. Ito ang nayon ng aming pamilya. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2154. Pagkatapos ng pag-abot sa nayon, ipinaliwanag ni Lelia, libo-libong taon na ang nakalilipas, ang mga forebearer ng aking pamilya ay nanirahan sa nayon na ito. Tumango si James at sinabi, Ma'am, ang isla ay lilito na ordinaryong sa unang sulyap, ngunit maraming mga hindi pangkaraniwang bagay sa daan. Maliwanag na ito ay isang lugar na naiwan ng isang napakalakas na tao. Gayunpaman, iniwan ba talaga niya ang kanyang pamana dito? Panipi. Umiling-iling si Lelia at sinabing, hindi ako sigurado tungkol doon. Ayon sa oral tradisyon ng aking pamilya, iniwan niya ang isang mana para sa mga mas batang henerasyon ng aming pamilya upang maakit sila sa isla. Pinapayagan kaming maghanap sa isla upang makita kung mahahanap natin ang mga bones na iniwan niya sa amin, bilang mga may sapat na gulang. Gayunpaman, wala sa mga miyembro ng aming pamilya ang natagpuan ito kahit na matapos ang kanyang oras. Panipi. Ganun ba? Kinwestiyon siya ni James, ito ang lupang ninuno ng iyong pamilya. Ang mga forebearer ng iyong pamilya ay nanirahan sa isla na ito at dapat malaman kung saan hahanapin ang mga bones, di ba? Panipi. Tumango si Lelia at sinabing, ang lupain ng aking pamilya ay sa halip ay karaniwan at mukhang katulad ng bawat iba pang isla. Ang tanging bagay na espesyal ay ang grotto sa likod ng nayon. Panipi. Oh, may grotto. Panipi. Ang pahayag ni Lelia ay nahuli ng atensyon ni James. Tinanong niya, anong uri ng grotto ito? Ipinaliwanag ni Lelia, ito ay isang hindi ilalim na grotto. Mula noong sinaunang panahon, ang mga miyembro ng aming pamilya ay pupunta sa grotto upang subukan ang kanilang swerte sa paghahanap ng mana kapag sila ay may edad na. Gayunpaman, lagi silang nagbabalik na walang kamay. Tinanong ni James, kung gayon, ano ang espesyal tungkol dito? Ipinaliwanag ni Lelia, ang aming pamilya ay lumipas sa pamamagitan ng salita ng bibig na ang isang mahiwagang kapangyarihan ay lilito sa grotto tuwing minsan. Ang isang ilaw ay lilito kasama ang mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, mawawala ang kababalaghan matapos pumasok ang mga miyembro ng aking pamilya sa grotto. Panipi. Maikling pinag-usapan ni Lelia ang tungkol sa grotto sa likod ng nayon. Sa madaling sabi, ito ay isang lugar na puno ng mahika, misteryo, at hindi kilalang mga lihim. Maraming mga alamat tungkol sa lugar na ito ang kumalat sa gitna ng pamilyang Targaryen. Sinasabing ang kanilang ninuno ay naiwan din sa isang walang kapantay na pirma ng martial art na kasanayan. Sa mga kamay ng isang tao, papayagan nito ang kanilang lakas na mapabuti ng maraming fold. Nabalitaan na mayroong isang mahusay na kapalaran na nakatago sa loob ng grotto. Hindi mabilang na mga alamat tungkol sa grotto ay naipasa sa henerasyon. Pumasok tayo sa loob ng nayon, James. Pinangunahan ni Lelia si James sa nayon. Maraming mga simpleng gusali sa loob ng nayon. Gayunpaman, napapagod sila, at maliwanag na walang nanirahan sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Di nagtagal, lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay may isang bahagyang hunch pabalik. Nakasuot siya ng kulay abo na balabal at naglakad na may tubo. Sa tabi, siya ay isang batang babae mga 17 hanggang 18 taong gulang. Sir Sylvester. Lumakad si Lelia sa kanya at binati siya ng magalang. Tumingin siya sa direksyon ni James at ipinaliwanag, ito ang matanda ng aming pamilya na nagbabantay sa lupang ninuno. Ang kanyang pangalan ay Sylvester Targuin. Sinabi sa akin ng ama na si Sir Sylvester ay nagbabantay sa lugar na ito sa loob ng 1,000 taon. Panipi. Tumingin si Sylvester kay Lelia, at isang ngiti na nabuo sa kanyang kulubat na mukha. Lelia. Hinayla ni Lelia si James at ipinakilala, Sir Sylvester, ito si James. Siya ang tagapagligtas ng aming pamilya. Kamakailan lamang, ang aming pamilya ay sumailalim sa isang krisis at iniligtas niya kami mula sa doom. Kung hindi siya dumating, ang aming pamilya ay mawawala. Upang mabayaran si James para sa kanyang biyaya na Nagel iligtas sa buhay,
hiniling sa akin ng aking ama na dalhin siya sa paligid ng aming lupain ng ninuno upang makita kung makakamit niya ang anumang halaga para sa kanyang sarili. Panipi. Naririnig ito, tiningnan ni Sylvester si James na may kakaibang ekspresyon. Ang kakaibang hitsura ay nawala sa susunod na segundo. Sa pamamagitan ng isang ngiti sa kanyang kulubot na mukha, sinabi niya, nakikita ko. Biglang naalala ni Lelia ang isang bagay at tinanong, sa pamamagitan ng paraan, si Sir Sylvester. Sa kamakailang hitsura ng selyo, ang heirloom ng aming pamilya ay inaasahang ilang mga pangitain. Ang jade pendant ba ng aming pamilya ay konektado sa selyo? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2155 ang taong pinakamataas na senior sa pamilyang Targuin ay si Sylvester. Siya lamang ang taong maaaring sagutin kung ang jade pendant ay may kinalaman sa selyo. Umiling-iling si Sylvester at sinabing, hindi rin ako sigurado. Ang aming kasaysayan ay na-fragment. Alam ko lamang na ang jade pendant ng aming pamilya ay isa sa isang uri at na ang isang malaking lihim ay dapat maitago sa loob nito. Panipi. Kahit na si Sylvester ay hindi alam ang tungkol sa lihim ng jade pendant. Sige. Nabigo si Lelia ngunit hindi siya pinindot sa karagdagang mga sagot. Binago niya ang paksa, na nagsasabing, Sir Sylvester, dalhin muna natin si James sa grotto. Juliana, dalhin mo sila doon. Inutusan ni Sylvester ang batang babae sa tabi niya. Siya ay medyo bata, mga 17 hanggang 18 taong gulang. Siya ay bihis na simple at nagsuot ng isang asol na damit. Bagaman siya ay parang isang magsasaka, siya ay kaibig-ibig. Oo, Lolo. Tiningnan ni na Juliana sina Lelia at James, na nagsasabing, sa ganitong paraan, mangyaring. Pinangunahan niya silang dalawa patungo sa likuran ng nayon. Sa likuran ng nayon ay tumayo ang isang saklaw ng bundok. Ang lupa ay puno ng mga nakagagalit na mga ugat sa mga landas ng bundok, at hinarang ng mga puno ang araw. Ang lupa ay pinuno din ng mga tambak ng mga nahulog na dahon. Ang mga tunog ng rustling ay tumunog sa hangin habang sila ay dumaan sa mga nahulog na dahon. Tumulo ang puting ambon mula sa mga dahon. Naglakad sila sa mga kalsada ng bundok ng halos 10 minuto. Sa wakas, isang bangin ang lumitaw sa linya ng paningin ni James. Sa ilalim ng bangin, mayroong isang natural na kuweba. Medyo maliit ito at halos 5 metro ang taas at 3 metro ang lapad. Di nagtagal, nakarating sila sa pasukan ng yungib. Ipinaliwanag ni Lelia, ito ang grotto, James. Tiningnan ni James ang pasukan ng grotto. Ito ay itim na itim sa loob, at wala siyang makitang anuman. Kahit na siya ay isang magsasaka na may mahusay na paningin, hindi niya makita kung ano ang nasa loob ng grotto. Nakatayo, ipinaliwanag ni Juliana, nakarating kami sa grotto. Lelia at James, kayong dalawa ay maaaring pumasok. Hindi ako sasama sa iyo, ngunit tandaan na mag-ingat habang nasa loob. Malalim ang grotto, at ang mga landas ay paikot-ikot. Kaya, madaling mawala sa loob doon. Panipi. Sumagot si James, salamat sa paalala. Naintriga siya ng grotto sa lupain ng ninuno ng Targuins at ang nakatagong lihim nito. Nang walang pag-aatubili, lumakad siya sa grotto. Sumunod si Lelia sa likuran niya. Matapos pumasok sa grotto, medyo walang laman at napapaligiran lamang ng ilang mga kakaibang stalactite. Ang lupa ay puno ng mga potholes at kahalumigmigan. Nang lumakad sila sa grotto, isang malutong na simoy ang lumusot sa kanila. Sa kabila ng pagiging isang malakas na martial artist, naramdaman pa rin niya ang isang ginaw, na parang nasa loob siya ng isang matigas na kailaliman. Ito ay malambing dito. Hindi mapigilan ni James ngunit umiwas. Agad na ipinaliwanag ni Lelia. Ito ay dahil mayroong isang matigas na kailaliman sa loob ng grotto, na puno ng malamig na enerhiya. Nakikita ko. Hindi nakakagulat. Panipi. Si James ay tumango ng basta-basta at hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Sa pagtingin sa mga paikot-ikot na landas, tinanong niya, aling paraan ang dapat nating puntahan? Umiling-iling si Lelia at sinabing, hindi ko alam. Ang grotto na ito ay napakakaimahimala, at ang mga landas ay patuloy na nagbabago. Ang nakikita mo ngayon ay magbabago sa oras na dumaan kami upang umalis sa grotto. Panipi. Nagulat, tinanong ni James, ito ba ay makahimalang? Tumango si Lelia at sinabing,
Oo, ito ay napakakaimahimala. Dahil dito, ang mga miyembro ng aming pamilya ay darating sa pagiging matatanda upang hanapin ang mahusay na kayamanan. Bagaman ito ay mapaghimala, wala nang nakatagpo ng mana kahit na matapos ang mahabang panahon. Makalipas ang ilang oras, walang nag-abala na bumalik sa kabila ng pagiging mahiwagang ito. Panipi. Ang pambihirang grotto ay tinukso ang pagyuzisa ni James. Siya ay may tirahan na tahanan, at dalawang makapangyarihang tao ang umiiral sa loob ng Itnova at Sophie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2156 na may gabay mula sa dalawang kababaihan, maaaring makakuha siya ng ilang uri ng bon sa grotto. Tumingin siya kay Lelia at tinanong, paano tayo maghiwalay? Dahil nasa lupain na sila ng Targuins, ayaw niyang damaykit kay Lelia. Kung hahanapin niya ang pamana sa loob ng grotto, hindi maiiwasang pukawin ang sama ng loob ng kanyang pamilya. Bagaman hindi siya natatakot sa tunggalian, nais niyang iwasan ito hanggat maaari. Oo naman, tumanggo si Lelia. Pagkaraan, lumakad si James patungo sa isa sa mga sipi. Naglakad si Lelia sa kabaligtaran ng direksyon. Natagpuan ni James ang maraming mga sipi habang naglalakad siya ng mas malalim sa grotto. Hindi siya sigurado kung saan siya dapat pumunta. Nova. Matapos maghiwalay kay Lelia, tinawag niya ang tool ng espiritu ng Celestial Abode. Di nagtagal, isang tinig ang tumugon sa kanyang isip, Oo, Master. Sinabi ni James, nakarating ako sa lupain ng ninuno ng Targuins. Ito ay isang napaka-kaakit-akit na lugar. Nalaman ko na ang lugar na ito ay naiwan ng isang makapangyarihang ninuno sa kanila. Alam mo ba kung mayroong anumang mga bon sa loob ng lugar na ito? Panipi. Sa sandaling iyon, si Nova ay nakatayo sa mga pintuan ng mansyon ng Lord at nakikita ang eksena sa labas. Maghintay ng 1 minuto. Hayaan akong i-scan ang lugar. Panipi. Sinimulan ni Nova ang nakapalibot na lugar. Makalipas ang ilang sandali, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Master, may kamanghamanghang isang bagay sa lugar na ito. Ito ay isang pambihirang hanapin. Panipi. Natuwa si James at sumabog, anong uri ng bon ito? Sumagot si Nova, ang lugar na ito ay talagang naiwan ng isang makapangyarihang tao. Ang kanyang lakas ay naaayon sa Emperor Jabbar Ice. Naiintindihan ko na ang lugar na ito ay isang mahusay na pormasayon na may maraming mga nakatagong transcendental na item. Lumaki ang kasiyahan ni James at hinikayat si Nova na ipaliwanag ang, anong uri ng mga item. Sinabi ni Nova, ang pagbuo ay napakamasalimuot. Dahil hindi ako bihasa sa mga form ng paggawa ng crafting, hindi ko ito masisira. Gayunpaman, nakakaramdam ako ng isang malakas na nagmumula sa malalim sa loob ng grotto. Panipi. Matapos ang isang maikling sorpresa, tinanong ni James, ibig mong sabihin na mayroong isang makapangyarihang tao sa loob ng grotto na ito? Hindi masyadong. Ipinaliwanag ni Nove, kahit na ito ay may malakas na lakas, nasa estado ito ng malalim na pagtulog. Kung hindi ako maling, maaaring ito ay isang inapo ng isang tiyak na sinaunang nilalang. Ito ay nasil sa loob ng grotto na ito at hindi pa nakakapag-hatch. Panipi. Isang hindi inaasahang inapo ng isang tiyak na sinaunang nilalang. Natigilan si James. Sumagot si Nova, oo. Si Sophie ay higit na may kaalaman sa mga pormasayon. Dapat mo siyang tulungan upang matulungan ka. Panipi. Matapos sagutin si James, natahimik si Nova. Pagkalipas ng ilang segundo, isang puting ilaw ang sumabog mula sa ringer sa daliri ni James. Pagkatapos, ang isang magandang babaeng tulad ng Diyosa sa isang puting damit ay lumitaw sa harap niya. Ms. Sophie. Panipi. Nang makita si Sophie na lumitaw sa harap niya, bahagyang naabak si James. Tinanong niya, why maaari mong iwanan ang celestial na tirahan? Inilibot ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, mayroon bang dahilan kung bakit hindi ako makakaya? Hindi ma-refute ni James ang kanyang mga salita. Makalipas ang ilang segundo, tumawa si James. Magaling iyon. Ito ang pinakamahusay. Sa hinaharap, maaari mo akong tulungan na makitungo sa mga mahirap na kaaway. Sa iyo, hindi ako dapat matakot sa sinuman. Kahit na ito ay isang sambong o ang malakas na kaaway mula sa selyadong kaharian, magagawa mong madali ang mga ito, di ba?
Panipi. Inilunsad muli ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, maaari mong kalimutan ang ideyang iyon. Ang aking mga aksyon ay limitado sa labas ng tirahan dahil sa ilang mga paghihigpit. Matutulungan ka lamang sa iyo ng hindi direkta sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyo ng pirma ng mga kasanayan sa martial art. Kung ako ay personal na lumakad upang matulungan ka, haharapin ko ang karma ng mga pagkilos na iyon. Panipi. Naguguluhan, tinanong ni James, ano ang ibig mong sabihin? Anong uri ng karma? Panipi. Hindi mo na kailangang maunawaan ngayon. Kapag ikaw ay sapat na malakas, darating ito sa iyo ng natural. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2157. Ipinaliwanag ni Sophie na hindi niya direktang matulungan si James na patayin ang kanyang mga kaaway. Dahil siya ay may hawak na isang makabuluhang ranggo, ang bawat aksyon ay magkakaroon ng mahusay na mga kahihinatnan. Lahat ng ginawa niya ay magreresulta sa isang reaksyon ng chain. Ang karma na dinala ng mga kahihinatnan na ito ay malaki, magagawa niyang madala ang pasanin ng ilan dito ngunit hindi lahat. Si James ay interesado sa paksa. Gayunpaman, tumanggi si Sophie na ipaliwanag pa. Sinabi lang niya na kulang pa rin siya sa maraming aspeto, at dahil dito, hindi na niya kailangang malaman tungkol dito. Walang pagpipilian si James kundi ang sumuko sa oras na ito. Tumingin siya kay Sophie, nagbihis ng puti, at nagtanong, Ms. Sophie, ano ang kasalukuyang ranggo mo? Gaano ka katindi? Panipi. Tumugon si Sophie nang may ngiti ngunit hindi sumagot sa tanong ni James. Ano ang ibig mong sabihin? Sumimangot si James. Sagot ni Sophie, maraming beses na akong sinabi sa iyo. Hindi na kailangan mong maunawaan ang mga bagay na ito, sa ngayon. Kapag nagpapabuti ang iyong lakas, natural na maiintindihan mo ang lahat. Panipi. Pagkatapos magsalita, nag-scan siya at naramdaman ang kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot siya at sinabi, ano ang isang pambihirang porma sayon? Ang taong nag-ayos ng pormasyong ito ay kailangang maging napakalakas. Kahit na si Emperor Jabari ay narito ngayon ng personal, aabutin ng mahabang panahon para masira niya ang pormasyong ito, pabayaan mo ako. Panipi. Talagang tinanong ni James, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang mga furrowed browser ni Sophie ay unti-unting nakaka-relax. Pagkatapos, sinabi niya ng may ngiti, kahit na hindi mo makuha ang pangunahing item sa loob ng porma sayon para sa ngayon, ang organismo na nabanggit ni Nova ay nasa pinakamalawak na periphery ng porma sayon. Bagaman protektado pa rin ito sa loob ng porma sayon, ang pakikitungo dito ay isang piraso ng cake. Panipi. Hindi maiwasang tanungin ni James, ano ang organismo na ito? Matagal nang nag-isip si Sophie at sinabing, hindi ako sigurado. Maaaring ito ang mga anak ng mga alagang hayop ng nakaraang powerhouse. Suriin natin ito. Panipi. Pagkatapos magsalita, lumakad si Sophie. Sumunod si James sa likuran niya. Matapos maglakad sandali, kinuha ni Sophie ang inisyatibo upang hawakan ang kamay ni James. Ano ang ginagawa mo, Ms. Sophie? Medyo kinakabahan si James. Pinalitan siya ni Sophie, huwag kang magkamali. Ang lugar na ito ay puno ng mahika, at kung hindi kita hahawak sa iyo, hindi ka makakaranas ng porma sayon kahit na ginugol mo ang iyong buong buhay na pagsubok. Panipi. Oh, pagkatapos lamang ay nagbuntong hininga si James. Kinaladkad siya ni Sophie sa likuran niya at patuloy na naglalakad pasulong. Patuloy silang lumalim sa kailaliman ng grotto. Sa panahong ito, nagsagawa si Sophie ng isang mahiwagang kilos at sinira ang ilan sa mga simpleng porma sayon. Bagaman ang mga porma sayon ay simple kay Sophie, labis silang masalimuot at mahirap matukoy para kay James. Makalipas ang kalahating oras sa grotto, dumating ang dalawa sa isang bahay na bato. Huminto si Sophie at tiningnan ang bahay ng bato bago, na nagsasabing, nararamdaman ko ang malakas na enerhiya na naramdaman ni Nova na nagmula sa loob. Kung gayon ano ang hinihintay mo? Magmadali at masira ito, walang pasensya na sinabi ni James. Si Sophie ay tumingin sa paligid ng ilang sandali, pagkatapos ay bahagyang nakabak-away. Tumalon siya ng ilang metro sa hangin, at isang mahiwagang simbolo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga kakaibang simbolo ay naging materialized ng paisa-isa at nawala sa nakapalibot na lugar.
Ang mga hindi nakikita na ripples ay lumitaw sa kanilang paligid. Pagkaraan ng 10 segundo, lumitaw ang isang pintuan ng bato. Bumaba si Sophie sa lupa, pinalakpakan ang kanyang mga kamay, at sinabi ng may ngiti, "Okay, tapos na ito. Pumasok tayo sa loob at tumingin." Panipi. Nanguna siya at naglakad papunta sa bahay ng bato. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2158 sumunod si James sa likuran niya. Ang interior ng bahay ng bato ay maluwang at maliwanag. Sa loob ng bahay, mayroong isang napakapambihirang porma sayon. Hindi ito maintindihan ni James ngunit nakita ang hindi mabilang na mga mahiwagang simbolo na natipon upang makabuo ng isang kakaibang pattern. Sa loob ng gitna ng kakaibang porma sayon ay isang itlog. Malaki ang itlog, na may 1 metro na lapad. Ang eggshell ay lila, at ang ilang mga mahiwagang lilang karakter na dumulas sa paligid ng eggshell. Nang makalapit siya sa bahay ng bato, naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa. Nang makita niya ang itlog, naramdaman niyang nakatagpo siya ng isang malaking halimaw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi gaanong mahalaga. Nag-usisa si James, ano ito? Matagal nang tinitigan ito ni Sophie. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging solemna, at huminga siya ng malalim. "Ha? Ano ang mali?" tanong ni James. Kinolekta ni Sophie ang kanyang sarili at sinabing, "Hindi ko talaga inaasahan na makahanap ng hindi mabisang sa loob ng grotto na ito. Hindi epektibo." Matapos ang isang maikling pagkabigla, tinanong ni James, "Ms. Sophie, huwag matalo sa paligid ng bush. Ano ba talaga ito, itlog?" Panipi. Sa pamamagitan ng isang komplikadong ekspresyon, sinabi sa kanya ni Sophie, "Ito ay isang gorger." Nagulat si James. Isang gorger. Naguguluhan siya. Ano ang nilalang na ito at bakit hinihingi nito ang gayong malubhang pagpapahayag mula kay Sophie? Dahan-daang tumango si Sophie at ipinaliwanag, "Mula sa aking pag-unawa, ito ay isang kasuklam-suklam na hayop. Ginamit nito ang kilalang-kilala sa mga sinaunang panahon. May kakayahang kumakain ng anuman." Panipi. "Bumalik noong bata pa ako, sinabi sa akin ni Emperor Jabari na ang mga nauna ng gorger ay may kakayahang maabot ang panghuli antas ng paglilinang. Nagawa nilang lumapit sa pinakatanyag ng paglilinang." Panipi. Medyo nalilito si James. May kakayahang maabot ang panghuli antas ng paglilinang. Maaari silang malapit sa pinakatanyag ng paglilinang. Ano ang tinutukoy na ito ng realm, Sophie? Naisip ni James. Bagaman hindi siya sigurado sa kung ano ang ibig sabihin nito, masasabi niya na ang gorger ay isang malakas na pag-iral mula sa kanyang mga salita. Ang hinalinhan ng gorger ay dapat na isang walang kap-oras na makapangyarihan na lampas. Si Emperor Jabari, na isang ranggo ng emperor. Hindi ka kapani-pani walang maswerteng, James. Lumingon si Sophie kay James na nagpupumilit pa ring ay proseso ang lahat at sinabi, "Nararamdaman ko ito. Malapit nang mag-hatch si gorger. Kung hindi ako nagkakamali, nasil ito dito, naghihintay ng isang pagkakataon na mapisa." Panipi. Ang panahon na ito ay ang perpektong tiyempo para lumitaw ito sa mundo. Kasalukuyan kaming nasa isang napakatalino na edad kung saan ipanganak ang hindi mabilang na mga mandirigma. Sa mga sinaunang panahon, ang mga savants na nadama na ipinanganak sila sa maling panahon ay pipiliin na i-seal ang kanilang sarili at maghintay ng isang oras upang bumalik sa mundo. Ang taong nagbuklod ng gorger dito ay nais na ipanganak ito sa panahong ito. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, "Kung gayon ano ang gagawin sa akin? Bakit mo sinabi na swerte ako?" Panipi. Pinaihit ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, "Bobo ka ba? Ang gorger ay hindi pa nakahatch at kakailanganin ang dugo upang mag-hatch. Maaari mong gamitin ang iyong dugo upang matulungan itong hatch. Pagkatapos, makikilala ka nito bilang Panginoon nito matapos itong ipanganak. Sa hinaharap, walang sino man sa mundong ito ang maglakas loob na tumayo laban sa iyo kung mayroon kang gorger sa tabi mo." Naririnig ito, nabighani si James. Hindi niya maiwasang magtanong, "Ginagamit ko ba ang aking dugo upang makatulong sa pag-hatch? Ito ngayon, paano ko ito magagawa?" Panipi. Maghintay ng ilang sandali, hayaan akong masira muna ang pagbuo sa eggshell. Panipi. Pagkatapos magsalita, inunat ni Sophie ang kanyang payat na mga daliri.
Maraming mga mahiwagang simbolo ang lumitaw sa kanyang kamay at natunaw sa egghead. Ang mga porma sayon sa paligid ng mga egghead ay unti-unting nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2159 ang dugo ni James ay natunaw sa egghead at nasisipsip dito, nawawala ng walang bakas. Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob ng egghead at mabilis na hinihigop ang dugo ni James. Si James ay nawala ng labis na dugo sa ganoong maikling panahon, namutla ang kanyang mukha. Nagpakita siya ng mga palatandaan ng paglabas at nais na bawiin ang kanyang kamay. Gayunpaman, ang puwersa na nagmula sa egghead ay malakas, at hindi niya mai-atres ang kanyang kamay. Unti-unti, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Lamang kapag malapit na si James, nawala ang puwersa, at nahulog siya sa ulo. Wala man lang siyang lakas upang makabalik. Pinakilos niya ang kanyang tunay na enerhiya. Ang kanyang tunay na enerhiya ay kumalat sa kanyang katawan, at naaktibo niya ang kakayahan ng pagbabagong buhay sa kanyang dugo. Si James ay nagpupumilit na bumangon, pagkatapos ay umupo sa posisyon ng lotus sa lupa habang tinitigan niya ang egghead. Sa kanan sa harap ng kanyang mga mata, ang itlog ay nagsimulang lumiwanag na may nakasisilaw na lilang ilaw. Crack! Habang nasa isang labi, narinig ni James ang tunog ng itlog na nagsisimulang mag-hatch. Matapos tapusin ang lahat, sinabi ni Sophie, "Sige. Tapos na." "Panipi." Tinanong ni James, "Ano ang dapat kong gawin?" Sinabi ni Sophie, "Ito ay napakasimple. Lumikha lamang ng isang sugat sa iyong daliri at ilagay ang iyong dugo sa egghead." "Panipi." "Sige." Tumango si James, pagkatapos ay lumakad papunta sa lilang itlog. Nakatayo sa harap nito, kinagat niya ang kanyang daliri, at ang kanyang dugo ay nag-trick sa lilang itlog. Ang mga bitek ay lumitaw sa egghead, at ang lila na ilaw ay lumiwanag mula sa loob. Nakatitig din si Sophie sa itlog. Sa sandaling iyon, alam niya ang Gorger, na kung saan ay nasil sa loob ng mahabang panahon, ay malapit ng ipanganak. Ito ang anak ng isang makapangyarihang nilalang. Kapag ipinanganak ito, mag-uutos ito ng pambihirang lakas. Kung tungkol sa kung gaano kalakas ang Gorger, walang ideya si Sophie. Sa ilalim ng dalawang pares ng maingat na mga mata, ang mga bitek ay kumalat sa buong egghead. Mukhang nabasag na baso at ang ibabaw nito ay ganap na natatakpan sa siksik, mga bitek na tulad ng web. Bigla, ang mga kakaibang tunog ay nagmula sa loob ng egghead. Ito ay tunog na parang isang kahoy na kakaiba sa shell. Crow! Isang malinaw na sigaw ang sumakay sa bahay ng bato. Ang egghead ay ganap na nasira at nakakalat sa buong lupa tulad ng mga lilang fragment. Pagkatapos, isang kakaibang nilalang ang lumipad. Tinitigan ni James ang nakamamanghang nilalang. Nagkaroon ito ng hitsura ng isang nilalang ng ibon at natatakpan ng mga lilang balahibo sa buong katawan nito. Mayroon din itong isang pares ng mga pakpak na puno ng maluho na mga balahibo ng amethyst. Ay ito ba ang Gorger? Nanlaki ang mga mata ni James, at nawalan siya ng mga salita. Nagulat siya na ang nilalang ay hindi kapani-paniwalang maganda. Tumingin ang ibon kay James. Mayroon itong maliwanag at malinaw na mga mata, at isang lila na glow na lumiwanag mula sa mga mata nito. Naramdaman nito ang isang pamilyar na aura mula kay James at maramdaman ang kanilang koneksyon sa pamamagitan ng dugo nito. Bagaman ipinanganak na ang Gorger, lubos na matalino. Lumipad ito patungo kay James at umiikot sa kanyang ulo, nag-chirping ng melodiously. Naramdaman din ni James ang pag-iwas sa Gorger. Tumayo siya at inunat ang kanyang kamay upang hampasin ang magandang lilang balahibo nito, na nagsasabing may ngiti, "Hindi ko inisip na napakaganda nito." Tiningnan ni Sophie ang Gorger at sinabi na nakangiting, "Sa wakas ay ipinanganak ito." Mula sa pasulong, dapat mong tretuhin ng mabuti ang Gorger, James. Maghahatid ito ng mabuti sa iyo. Panipi. Tumango si James at sinabing, "Sa katunayan, gagawin ko. Sa pamamagitan ng paraan, alam mo ba kung gaano ito kalakas? Nararamdaman ko na ito ay sa halip malakas." Panipi. Malumanay nang umiti si Sophie, binago ang paksa, at sinabing, "Kung wala nang iba na kailangan mo sa akin, babalik ako sa paninirahan sa langit. Maaari kang bumalik sa parehong landas. Tulad ng para sa iba pang mga kayamanan sa loob ng porma sayon, hindi ka karapat-dapat na makuha ang mga ito ngayon. Kapag ikaw ay sapat na malakas,
maaari mong subukang muli sa hinaharap. Panipi. Matapos magsalita, kumalas siya sa Gorger at sinabing, Little Gorger, dapat kang sumama sa akin sa celestial na tirahan. Dinadala mo ito sa celestial na tirahan. Nahuli si James. Tumanggo si Sophie at sinabing, ito ay nasa isang mahina na estado ngayon. Ilang oras na upang lumago ito. Dadalhin ko ito sa celestial na tirahan. Matapos itong lumaki at maging mas malakas, ilalabas ko ito pabalik sa iyo. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa aming dalawa. Panipi. Naunawaan ng Gogger si Sophie at lumingon kay James. Hinaplos ni James ang mga balahibo nito at nagsabing masayang, magpatuloy. Pagkatapos, na-unlock niya ang celestial na tirahan, na pinapayagan sina Sophie at ang Gorger na dalhin ang kanilang sarili. Hindi siya nagpatuloy sa pagtulog at mabilis na bumalik sa parehong ruta. Di nagtagal, umalis siya sa grotto. Nang maglakad siya palabas, naghihintay na si Lelia sa labas para sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2160 nakita si James ay lumabas, lumakad siya at tinanong, paano ito napunta, James? Mayroon ka bang swerte? Panipi. Umiling-iling si James ng bahagya at sinabing, nope. Matagal akong gumala-gala sa paligid ng grotto ngunit naramdaman kong nasaraan ako ng mga landas, kaya hindi ako naglakas loob na makipagsapalaran sa anumang mas malalim. Sa huli, tumalikod ako. Panipi. Ayos lang. Ngumiti si Lelia at pinagtibay siya, mula noong sinaunang panahon, marami sa mga miyembro ng aking pamilya ang dumating sa grotto, ngunit wala sa kanila ang nakatagpo ng kanilang biyahe na mabunga. Dahil wala kaming nahanap, bumalik sa ulo. Panipi. Tumanggo si James. Sige, wala siyang sinabi tungkol sa Gorger dahil ayaw niyang magdulot ng isang kaguluhan. Kasama ni Juliana ang daan, iniwan nina James at Lelia ang grotto. Di nagtagal, bumalik sila sa nayon. Naghintay si Sylvester sa nayon sa buong oras na ito. Nakakakita ng mga ito na bumalik, lumakad siya at nagtanong ng may malumanay na ngiti, paano ito napunta? May nakita ba kayong dalawa? Panipi. Malumanay na umiling si Lelia at nagbuntong hininga, na nagsasabing, hindi kami matagumpay. Sinabi ni Sylvester na may ngiti, kahit na sinabi nito na may mahusay na mga bones sa grotto, hindi ito matutulungan kung hindi mo sila mahahanap. Marahil hindi ito ang tamang oras para dito. Kapag tama ang sandali, ang mga bones na ito ay natural na ibubunyag ang kanilang sarili. Panipi. Bilang isang Targuin, sigurado siyang maraming kapalaran sa loob ng grotto. Gayunpaman, wala silang magagawa kung hindi nila ito mahanap. Lumingon siya kay James at nagtanong ng masaya, ano ang tungkol sa iyo, G? Kaden. Nagkibit balikat si James at sinabing, wala rin akong swerte. Si Sylvester ay nagpatuloy sa pagtingin kay James na may ngiti. Ang kanyang ngiti ay nagparamdam kay James na nagkasala. May alam ba siyang isang bagay? Naisip ni James sa kanyang sarili. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang bibig. Hinawakan ni Sylvester ang kanyang tubo at hinampas ang kanyang balbas. Pagkatapos, sinabi niya ng walang pasubali, ang lugar na ito ay lupain ng ating pamilya. Mayroong isang alamat sa aming pamilya na ang isang walang kapantay na powerhouse ay umiiral sa isang tiyak na punto sa kasaysayan. Ang kanyang lakas ay sinabi na ang pinakadakila sa mundo sa oras na iyon. Panipi. Ang mga labi ni Sylvester ay may ngiti sa buong oras. Hindi maintindihan ni James kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Mag-iiwan muna tayo, Sir Sylvester. Si Lelia ay nagbid ng palm na may ngiti. Tumanggo si Sylvester. Sige. Si Lelia ay hindi na natiling mas mahaba at pinangunahan si James. Ipinadala sila ni Sylvester at Juliana sa pasukan ng nayon at pinanood silang umalis. Di nagtagal, ang ngiti sa mukha ni Sylvester ay unti-unting nawala at pinalitan ng isang mapait na ekspresyon. Lolo. Hinati ni Juliana ang kanyang mga labi at marahang sinabi, mayroong ilang mga hindi normal na pagbabago bago sa pagbuo. Tumanggo si Sylvester at sinabi, dahil may nagbago, dapat na ito ay inilabas ng isang kaukulang aksyon. Ang karma ng pagsali sa aming mga bagay sa pamilya ay maaaring bumalik upang kagatin siya balang araw. Panipi. Nagsalita siya ng ilang napakalalim na mga salita. Kinwestiyon ni Juliana, ano ba talaga ang nakuha niya mula sa grotto, Lolo?
Tahimik na binibigkas ni Sylvester, lahat ng nasa universo na ito ay nasaktan. Ang lahat ng ito ay nakatadhana na mangyari mula pa sa hindi maayos. Juliana, ang nayon ay hindi na kailangang protektado ngayon. Dadalhin kita palayo sa kahabag-habag na lugar na ito. Panipi. Sige, Lolo. Bagaman hindi sumunod si Juliana, pinili niyang hindi magtanong. Sa sandaling iyon, iniwan na nina James at Lelia ang isla sa karwahe ng hayop. Matapos dumaan sa maraming mga pormasayon, lumitaw muli ang mga ito sa itaas ng karagatan. Nakaupo sa karwahe ng hayop, tinanong ni Lelia, "Aalis ka ba pagkatapos mong makuha ang pagkain, James?" Tumango si James at sinabi, "Oo. Malayo na ako sa Earth at wala akong ideya kung ano ang nangyayari doon. Kailangan kong bumalik sa lalong madaling panahon." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2161. Mayroon na ngayong isang crack sa selyo sa 3,000 mundo. Ang mga medyo mahina ay madaling dumaan sa selyo sa lupa. Ang selyo ay malakas, at ang mas malakas na mga tao ay hindi madaling maglakbay sa Earth para sa oras. Kahit na makaya nila, kailangan nilang magbayad ng isang mabibigat na presyo para sa paggawa nito. Ang lakas ni Lelia ay hindi pangkaraniwan, dahil madali na niyang maipasa ang selyo. Gayunpaman, ang Earth ay kasalukuyang nasa isang magulong estado, at hindi siya makikipagkompetensya para sa mga kayamanan. Kaya, maaari rin siyang manatili sa lupain ng tabal. Ang dalawa ay bumalik sa parehong landas. Pagkaraan ng ilang araw, nakarating sila pabalik sa Tabolham. Pagdating nila, binomba ng Targuin si James na may mga katanungan. Gayunpaman, ang kanyang sagot ay nanatiling hindi nagbabago. Sinabi niya sa kanila na wala siyang nakuha. Hindi nagulat ang Targuins na ang paglalakbay ni James sa isla ay walang bunga. Kaya't marami sa kanilang mga miyembro ng pamilya ang napunta sa lupain ng mga ninuno noong nakaraan, ngunit ang lahat ay hindi mapakinabangan. Nanatili si James sa Tabal Empire sa ngayon. Samantala, ang Emperor ng Tabal Empire ay nakolekta ng pagkain mula sa buong bansa. Sa isang sulyap ng isang mata, lumipas ang isang linggo. Si James ay nagsanay sa independenteng patio sa likod ng palasyo sa umaga. Lumitaw si Lelia at sinabi ng malubhang, "James, halos tapos na namin ang pagkolekta ng lahat ng pagkain na iyong hiniling." Naririnig ito, nasisiyahan si James. Matapos makarating sa lupain ng tabal ng matagal, sa wakas ay malapit na siyang makumplito ang kanyang gawain. "Salamat, Lelia." Nakangiting sabi ni Lelia, "Naisave mo ang aming pamilya." Ang maliit na pabor na ito ay wala sa paghahambing. Ang pagkain ay nakaimbak sa base ng militar ngayon. Hiniling sa akin ng aking ama na dalhin ka doon. Sige, tumango si James. Si Lelia ay gesture sa kanya. Sa ganitong paraan, mangyaring. Pagkaraan, lumingon siya, pinangunahan si James sa labas ng palasyo, at ipinakita sa kanya ang daan patungo sa base ng militar sa labas ng lungsod. Di nagtagal, nakarating sila sa base ng militar. Kasabay nito, ang mga sundalo na napansin ang presensya ni Lelia ay magalang na binati siya. Matapos pumasok sa base ng militar, nakita ni James ang ilang mga tolda na puno ng mga sako. Maaari niyang sabihin sa mga sako na napuno sa labi ng pagkain. Sina Lelia at James ay naglalakad ng magkatabi. Binuksan niya ang kanyang bibig at sinabing, "Ang pagkain na hiniling ng aking ama sa mga tao na maghanda ay hindi lamang anumang ordinaryong pagkain. Ito ay espiritual na butil." Panipi. Espiritual na butil. Nagulat si James. Ipinaliwanag ni Lelia, ang espiritual na butil ay mas sophisticado kaysa sa ordinaryong butil. Naglalaman ito ng enerhiya na espiritual na enerhiya. Ang mga magsasaka ay kumonsumo ng mga espiritual na butil sa lupain ng tabal, samantalang ang mga ordinaryong tao ay kumukuha ng regular na butil. Panipi. Naririnig ito, nahulog si James sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, "Maaari ba akong magkaroon ng ilan sa kanilang mga buto?" "Oo naman." Ngumiti si Lelia. Tiningnan niya si James at tinanong, "Ililipat mo ba ang lahat ng mga butil na ito sa Celestial Abode upang maibalik sa lupa?" Panipi. Tumango si James at sinabi, "Ma'am. Iyon lamang ang paraan na maibabalik ko sila." Panipi.
Hindi siya nag-aalala na ang kanyang pag-aari ng celestial na tirahan ay malantad dahil walang mga banta na naiwan sa lupain ng tabal. Kahit na lumabas ang salita, walang maglakas loob na agawin ito sa kanya. Sa isang pag-iisip, ang singsing sa kanyang daliri ay sumabog na may gintong ilaw at nahulog sa bukas na puwang sa harap niya. Ang gintong ilaw ay lumakas at naging 100 metro taas na tirahan. Ang celestial na tirahan ay napapalibutan ng gintong ilaw, at maraming mga sundalo sa base ng militar ang naakit sa mahiwagang paningin. Di nagtagal, isang pulutong ang nagtipon sa paligid ng celestial na tirahan. Sinuri nila ang celestial na tirahan na may pagtataka. Binuksan ni James ang gate ng celestial abode. Agad na inutusan ni Lelia, magtipon ka rito. Ilipat ang lahat ng butil sa celestial na tirahan. Panipi. Sa sandaling naglabas siya ng utos, ang mga sundalo sa kampo ng militar ay kumilos at nagsimulang ilipat ang butil. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2162 si James ay hindi nagmamadali at naghintay ng matyaga. Naglakad si James sa celestial na tirahan kasama si Lelia habang inilipat ng mga sundalo ang mga butil. Sa sandaling lumakad si James sa mansyon ng Lord sa loob ng celestial na tirahan, lumipad ang isang lilang ibon. Unti-unting lumubog ito sa laki ng isang maya, pagkatapos ay nakarating sa balikat ni James. Oh, hindi mapigilan ni Lelia ang pagsigaw nang makita ang sparrow-sized na gorger. Tumalikod si James at tiningnan siya, nagtanong, ano ang mali? Tinitigan ni Lelia ang gorger. Makalipas ang ilang segundo, sinabi niya na may ngiti, mukhang katulad ito ng pulang ibon sa nayon sa mga lupain ng aking pamilya. Nakaramdam si James ng isang nanginginig na tumatakbo sa kanyang gulugad matapos marinig ang kanyang mga salita. Ang maliit na ibon sa nayon sa lupain ng ninuno ng Targuins. Hindi binibigyang pansin ni James, kaya hindi niya alam na may katulad na ibon sa lupang ninuno. Gayunpaman, kung itinuro ito ni Lelia, dapat siya ay tama. Alam ni James na ang lilang ibon ay isang gorger. Maaari bang magkaroon ng isa pang gorger sa lupain ng ninuno ng Targuins? Maaari ba itong maging magulang ng lilang gorger na ito? Sa pag-iisip ng mga posibilidad, ang dugo ni James ay tumakbo ng malamig. Tinanong ni Lelia, ano ang problema, James? Wala ito. Naranasan niya ang kanyang katinoan at sinabi ng walang pasubali, sa palagay ko ang mga ibon ay higit pa o hindi gaanong mukhang magkapareho. Tumanggaw si Lelia, totoo iyon. Ang ibon sa ating lupain ng ninuno ay may mga pulang ama, ngunit ang isang ito ay lila. Ang iyong ibon ay napakarilag. Panipi. Pagkatapos magsalita, inabot niya ang hawakan ang gorger sa balikat ni James. Agad na lumipad ang gorger. Sinaksak nito ang maliliit na pakpak nito sa hangin at nag-cheater sa Lelia. Nakangiting sabi ni Lelia, nakikita ko ang maliit na taon na ito ay may kaunting pagkagalit. Habang nangyayari ito, ang mga saloobin ni James ay naayos sa kung ano ang nabanggit ngayon ni Lelia. Nagtataka siya kung mayroong isa pang gorger sa lupain ng ninuno ng Targuins at kung ito ang isa na mayroong base ng paglilinang na malapit sa pangwakas na ranggo. Ang lupain ng mga ninuno ay hindi isang simpleng lugar kung totoo ang kanyang mga haka-haka. Nadama ni James ang bahagyang pagkabalisa matapos isaalang-alang ang lahat ng mga posibilidad. James, lumabas si Sophie mula sa gate ng mansyon at binati si James ng isang maliwanag na ngiti. Dumiretso si James at sumagot, Ms. Sophie, panipi. Tumanggaw si Sophie bilang tugon kay James. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nakalock kay Lelia. At isang puting glow ay lumiwanag mula sa kanyang mga mata, na-scan si Lelia. Sa sandaling iyon, nadama ni Lelia na ang lahat ay inilatag at walang lihim na makatakas ng hindi napansin ni Sophie. Tumagal siya ng ilang hakbang. Di nagtagal, nawala ang puting glow sa kanyang katawan. Alam ni James kung ano ang nagawa ni Sophie at labis na labis. Inilahad niya siya, ano ang ginagawa mo, Ms. Sophie? Bakit mo siya may scan sa sandaling nakilala mo lang siya? Panipi. Nakangiting sabi ni Sophie, nakaramdam lang ako ng ibang aura tungkol sa kanya at nais kong malaman kung bakit. Naririnig ito, naiintriga rin si James. Tinanong niya, ano ang resulta? Sa ngayon, medyo ginamit na siya sa mga quirks ni Sophie. Kung naisip ni Sophie na hindi pangkaraniwan si Lelia,
Nangangahulugan ito na dapat siyang napakapambihirang. Sinabi ni Sophie na may malabong ngiti, kahit na sinabi ko sa iyo, hindi mo maiintindihan. Pupunta ako sa mga bakuran ng pagsasanay sa likuran ng lungsod upang suriin ang iyong hukbo. Panipi. Tumalikod siya at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2163 tulad ng dati, tumanggi si Sophie na ipaliwanag. Iniwan niya ang mansyon ng Lord at nagtungo sa pagsasanay sa likuran ng lungsod. Walang paraan si James sa pakikitungo sa kanya. Pagkaraan, dinala niya si Lelia sa paligid ng lungsod at maikli ang sinabi sa kanya tungkol sa pinagmulan ng Celestial Abode. Ang mukha ni Lelia ay puno ng pagkamangha. Samantala, mabilis na inilipat ng mga sundalo ang mga butil sa tirahan at nakumpleto ang kanilang mga gawain ng mabilis. Inutusan sila ni Lelia na magdala ng ilang mga buto para ibalik sa lupa si James. Matapos ang lahat ng butil ay inilipat sa paninirahan sa langit, tumayo si James sa labas at pinababa ito. Maraming mga tao ang natipon sa base ng militar, kabilang ang Emperor ng Tabal Empire, Zhou, Lelia, at iba pang mga miyembro ng pamilya ng Targuin. Si Lelia ay kumaway kay James ng malungkot. Magkita ulit tayo sa isang araw, James. Itatalaga ko ang aking sarili sa aking pagsasanay at hanapin ka kapag ang lupain ng Tabal ay sama-sama sa lupa. Panipi. Lumakad si Zhou kay James at sinabing, Mr. Caden, sigurado ka bang ayaw mong manatili ng mas mahaba? Mayroon bang gayong pagmamadali upang bumalik sa mundo? Panipi. Tumanggaw si James at sinabing, matagal na akong narito at wala akong ideya kung ano ang sitwasyon sa mundo. Ang kasalukuyang sitwasyon doon ay labis na napakapangit, kaya hindi na ako maglakas loob na manatili pa. Panipi. Naririnig ito, hindi nagpatuloy si Zhou na hikayatin siya. Nagpaalam si James sa Targuins at agad na lumukso sa hangin, na pumapasok sa crack sa kalawakan. Sa ilalim ng tingin ng maraming tao, nawala si James. Ang magandang mukha ni Lelia ay puno ng kalungkutan. Bagaman hindi niya kilala si James sa loob ng mahabang panahon, nadarama niya na siya ay isang mabuting tao. Maraming pagkakataon si James na magnakaw ng heirloom ng kanilang pamilya, ang Jade Pendant, ngunit hindi niya ginawa. Humanga siya sa kanyang kabutihan. Si James ay umasa sa Netherpeel na hiniram niya mula kay Marcelo upang pumunta sa lupain ng Tabal. Gayunpaman, hindi niya kailangan ng anumang panlabas na tulong upang bumalik sa Earth. Matapos dumaan sa selyo, bumalik siya sa lupa. Gayunpaman, wala siyang kontrol sa kung saan siya ipapadala at muling lumitaw sa isang rehiyon ng karagatan. Nag-hover si James sa itaas ng kalangitan at tiningnan ang dagat sa ilalim niya ng isang nakasimangot. Nasaan ako? Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa celestial na tirahan at sinubukan na suriin ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, ang kanyang telepono ay wala sa baterya. Nang makita na wala siyang pagpipilian, kinuha niya ang kanyang power bank at sisingilan ang kanyang telepono. Natagpuan ni James ang isang hindi nakatira na isla sa kahabaan ng karagatan at umupo sa isang bato. Hinawakan niya ang kanyang telepono at ginamit ang GPS nito upang malaman ang kanyang tumpak na lokasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2164 mga ilaw ng ilaw na flickered, at ang tunay na enerhiya ay lumusot sa hangin. Ang nakasisindak na tunay na enerhiya ay dumadaloy sa paligid tulad ng mga alon ng tubig, na nagiging sanhi ng 100 metro na tsunami upang mabuo sa tubig. Ang tsunami ay bumagsak kay James. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang bangka na nagbabago kasama ang marahas na pag-uugali. Humakbang si James at lumitaw ng mas mataas sa hangin. Tiningnan niya ang isla sa harap niya na may nakasimangot at sinabing, bakit nakikipaglaban ang mga magsasaka sa karagatang Pasipiko? Ang ilang uri ng kayamanan ay lumitaw dito. Panipi. Nadama ni James na ang tanging dahilan ng mga magsasaka ay lalaban sa bawat isa kaya mabangis ay higit sa ilang uri ng mahalagang kayamanan. Ang mga taong nakipaglaban sa bawat isa ay may malakas na auras. Naramdaman ni James na ang mga taong ito ay hindi bababa sa ikalimang hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat. Ang mga malalakas na kalalakihan ng naturang ranggo ay maituturing na mga elite kahit na sa loob ng 3,000 mundo. Marahil sila ay bahagyang mas mahina kaysa sa ilang mga tagalabas ngunit ganap na may kakayahang labanan ang anumang mga boons na lumitaw sa mundo.
Ayaw ni James na makagambala dahil hindi siya kumpiyansa sa pagtalo sa mga tao sa isla, kahit na isinaaktibo niya ang hindi kanais-nais na pag-akyat. Gayunpaman, makaligtaan siya sa pagkuha ng buwan na lumitaw kung aalis na lang siya. Matapos mag-isip tungkol dito, nagpa siyang manatili at tumingin. Plano ni James na siyasatin ito ng covertly. Matapos niyang gawin ang desisyon, tahimik siyang lumapit sa isla. Bigla, ang isang banayad na paalala ay nagmula sa loob ng celestial na tirahan. Mag-ingat ka, James. Ang ilang mga tao dito ay mga grand supernaturals. Panipi. Natigilan, tinanong ni James, ano ang mga grand supernaturals? Ipinaliwanag ni Sophie, ang mga tinatawag na grand supernaturals ay isang palayaw para sa mga taong itinuturing na mga Predae user. Gayunpaman, hindi lahat ng mga Predae user ay angkop na tawaging grand supernaturals. Tanging ang mga nagtataglay ng kakilakilabot na supernatural na kapangyarihan ang karapat-dapat na tinawag na grand supernaturals. Mula sa aking pag-unawa, ang isang taong ipinanganak na may mga grand supernatural na kapangyarihan ay maaaring maabot ang pinakatanyag ng paglilinang kung hindi sila nakatagpo ng maraming mga paghihirap. Ang ganitong mga tao ay maaaring pumili upang maisil ang kanilang mga sarili kapag naabot nila ang isang tiyak na edad upang magising sa isang mas angkop na panahon at maabot, mas mahusay na taas. Ang aming kasalukuyang panahon ay isang maliwanag. Bihirang tingnan ang isang grand supernatural. Hindi ko inaasahan na dalawa sa kanila ang nasa maliit na isla na ito ng sabay-sabay. Hindi ko masasabi kung ang dalawang ito ay mula pa noong unang panahon o ipinanganak sa panahong ito. Posible rin na sila ay napalaya lamang sa kanilang mga selyo. Si James ay may mas malinaw na larawan matapos niyang pakinggan ang paliwanag ni Sophie. Kasabay nito, huminga siya ng malalim. Ang ipinanganak na may ilang uri ng supernatural na kapangyarihan ay nangangahulugang tiyak na sila ay masidhing malakas na tao. Patuloy na ipinaliwanag ni Sophie, sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang mga grand supernaturals ay ipinanganak din na may kataas-taasang mga ugat na espiritual. Sa kabaligtaran, ang mga may kataas-taasang espiritual na ugat ay hindi kinakailangang ipanganak bilang mga grand supernaturals. Naiintindihan mo ba, Panipi? Higit pa o mas kaunti. Alam ni James kung gaano kakilakilabot ang isa sa isang pinakamataas na espiritual na ugat. Natatakot ang mga tagalabas sa pagtaas ng mga tao na may kataas-taasang espiritual na ugat sa mundo. Kaya, nakipag-ugnay sila sa apat na banal na hayop dahil nais nilang alisin ang mga tao na may kataas-taasang mga ugat na espiritual. Mula sa mga pagkilos na iyon lamang, masasabi na niya kung gaano kakilakilabot ang isang grand supernatural. Anuman ang panahon na kanilang naruroon, ang pagkikita ng isang grand supernatural ay parin isang hindi kapani-paniwalang bihirang pangyayari. Kamangha-mangha, mayroong dalawa sa kanila sa maliit na isla na ito. Nangangahulugan ito kung ano ang lumitaw sa isla na ito ay dapat na natatangi. Ms. Si Sophie, para sa dalawang grand supernaturals na lumitaw dito, hinuhulaan ko ang ilang uri ng kamangha-manghang kayamanan ay dapat na hindi natukoy sa lugar na ito. Gusto kong makita kung makukuha ko ito. Ito ay kamangha-manghang kung makukuha ko ito sa aking mga kamay. Maaari mo ba akong tulungan? Panipi. Tumanggi si Sophie ng diretso. Hindi. Sinabi ko sa iyo bago hindi kita matulungan ng direkta. Panipi. Sige. Dahil ayaw tumulong si Sophie, wala siyang magagawa. Boom. Habang nakikipag-usap siya kay Sophie, ang labanan sa isla ay tumindi, at ang pagbangga ng totoong enerhiya ay lumaki ng mas malakas. Kasabay nito, isang sinag ng puting ilaw ang bumaril sa kalangitan mula sa isla. Agad itong nahuli ng pansin ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2165 ang puting ilaw ay hindi pangkaraniwan, at mahirap makita kung ang isa ay hindi nagbabayad ng maingat. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-shoot up ng isa-isa at lumaki mula sa isang sinag ng ilaw hanggang 10. Matapos ang unang light beam na bumaril, marami pa ang sumunod dito. Ang mga light beam ay lumitaw lamang ng ilang segundo bago mawala. Tumingin si James sa isla sa malayo at nagsimulang mag-isip. Tinapos niya ang mga light beam. Kailangang bumaril mula sa kayamanan sa isla. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano ang maaaring maging kayamanan. Kailangan niyang lumapit upang malaman. Ang labanan sa isla ay matindi, at ang kapaligiran ay pinainit.
Kahit na mula sa isang distansya, naramdaman ni James Code ang nakakatakot na aura mula sa labanan. Malamang mamamatay siya kung lalapit siya ng walang pag-iingat at matuklasan. Napanood niya ang labanan sa malayong kalangitan. Maraming tao ang kasangkot sa labanan. Gayunpaman, mayroong 2 tao na karamihan ay nakatigil. Ang isa ay isang babae sa isang puting damit na may isang pares ng mga puting pakpak sa kanyang likuran. Ang mga nakasisilaw na pakpak na ito ay nabuo ng tunay na enerhiya at nagkaroon ng ilang mahiwagang simbolo na dumadaloy sa mga pakpak. Mukha itong misteryoso at nakapangangilabot. Nag-hover siya sa hangin, at isang puting ilaw ang naradiated mula sa kanyang katawan. Ang puting ilaw ay nakapaloob sa kanyang katawan, na maskang ang kanyang hitsura. Sa paghusga sa balangkas ng kanyang mga tampok sa mukha, maliwanag na siya ay napakarilag. Isang lalaki ang tumayo sa kabilang linya. Ang lalaki ay nagsuot ng isang asol na balabal, at isang asol na ulap na lumubog sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang dalawa ay tumingin sa isa't isa. Bagaman hindi sila gumawa ng isang paglipat, isang malupit na aura na sumisikat mula sa kanilang mga katawan. Sa puwang sa pagitan nila, higit sa 20 mga magsasaka ang lumaban-laban sa bawat isa. Malakas sila at ang kanilang lakas ay malamang sa ika-5 hagdanan ng Immortal Ascension. Ang mga taong ito ay maliwanag na subordinate ng 2 powerhouse na hindi lumipat. Sumimangot si James at naisip sa kanyang sarili, kung ang kanilang mga subordinate ay napakalakas na, hindi ba mas malakas ang dalawa? Tulad ng iniisip niya kung paano siya makalapit sa isla upang mahanap ang kayamanan, isang pangkat ng mga tao ang lumitaw sa malayo. Hehe, napakabuhay dito. Panipi, bago ang sino man ay maaaring makakuha ng isang tamang sulyap sa kanya, ang kanyang pagtawa ay nagdala ng hangin. Sa tunog ng pagtawa ng babae, tumigil ang mabangis na labanan sa isla. Ang 2 subordinate ng mga powerhouse ay umatras mula sa larangan ng digmaan. Lahat ay tumingin sa malayo. Tumingin din si James sa direksyon ng tunog at nakita ang isang tao na nakasuot ng itim na balabal sa tingga. Ang lalaki ay gwapo at may mahabang buhok, ngunit mayroong isang masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Jace. Ang mga browser ni James ay magkasama. Ang tao ay walang iba kundi ang senior ni Marcelo mula sa kaharian ng demonyo, si Jace. Maraming tao ang naglalakad sa likuran ni Jace. Sa kabuuan, may mga 20 katao. Bagaman hindi sila kumilos, ang kanilang enerhiya ay napakalakas at nasakop ang dating nakikipaglaban sa mga tao. Sinuri ni James ang kanilang lakas. Ang mga subordinate ni Jace ay pinakakaunti sa ika-6 na hagdanan ng Immortal Ascension, o mas malakas. Nakatayo sa likuran ni Jace ay isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng mahabang itim na damit. Nagradiated siya sa isang kaakit-akit at ethereal na kapaligiran. Mula sa malayo, tiningnan ni James ang maraming mga powerhouse mula sa larangan ng demonyo na may nakasimangot at nagbulong, bakit sila narito? Ano ba talaga ang nasa isla na ito? Panipi. Hindi siya sigurado sa kung ano ang lihim na nakalagay sa isla. Sa una, nag-iingat siya sa walang pag-iingat na inilalantad ang kanyang sarili sa isla. Gayunpaman, siya ay nasa medyo mabuting termino kay Marcelo, na lumitaw lamang. Matapos isaalang-alang ito ng ilang sandali, ipinakita niya ang kanyang sarili. Sa isang flash, lumipad siya patungo kay Marcelo, na papalapit mula sa malayo. Bago siya lumapit kay Marcelo, ang isa sa mga subordinate ni Jace ay lumitaw sa harap ni James, na hinaharangan ang kanyang landas. Ang subordinate ay iginuhit ang kanyang tibak at itinulak ito kay James. Ang kanyang pag-atake ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at si James ay hindi maaaring gumanti sa oras. Sa sandaling iyon, siya ay nasa karagatang Pasipiko, malayo kay Sol. Dahil wala siyang eroplano, kailangan niyang maglakbay gamit ang kanyang sariling paraan. Nahulaan niya na marahil ay mauubusan siya ng tunay na enerhiya bago niya maabot si Sol. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Matapos malaman ang direksyon, inalis niya ang kanyang telepono at humakbang pasulong, lumilitaw na 100 metro sa hangin. Pinasigla niya ang kanyang tunay na enerhiya at nasaklo ang maraming lupa. Gayunpaman, ang paglalakbay tulad nito ay maubos ang kanyang tunay na enerhiya ng mas mabilis. Matapos maglakbay ng 2 oras, isang bingi na pagsabog ang naganap sa isang isla sa ilalim niya. Bigla,
Isang nakakatakot na alon ng totoong enerhiya ang lumusot sa kanyang direksyon. Lumipad si James ng buong lakas upang maiwasan ang puwersa ngunit sinaktan ito at bumagsak mula sa kalangitan. Bago siya nahulog sa dagat, ikinakalat niya ang puwersa at tinanggihan ang kanyang katawan sa mid-air. Binabalanse niya ang kanyang sarili ng patuloy sa itaas ng dagat at tinitigan ang isla sa harap niya. Ito ay isang malaking isla na puno ng mga nakabalot na bundok. Isang figure na flickered sa itaas ng isla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2166, Hold On. Binuksan ni Marcelo ang kanyang bibig at sumigaw, tumigil ka. Ang tibak ng subordinate ay 1 metro lamang ang layo kay James. Nang marinig ang tinig ni Marcelo, mabilis niyang naatras ang kanyang tibak. Si James ay sumabog sa isang malamig na pawis mula sa takot. Ang subordinate ay malakas. Kung kahit na ang isa sa mga subordinate ni Jace ay maaaring magpalabas ng gayong kakilakilabot na lakas at bilis na halos hindi siya makontra, kung gaano kalakas ang sarili ni Jace. Sa sandaling iyon, lumapit si Marcelo kay James. James, bumalik ka na. Panipi. Ang kanyang magandang mukha ay nagdala ng isang nagulat na ekspresyon. Tumango si James at kinuha ang nether pearl mula sa celestial na tirahan. Ibinalik niya ito kay Marcelo at ngumisi. Salamat sa paghiram sa akin ng iyong kayamanan. Nagawa kong ligtas ang selyadong larangan dahil dito. Panipi. Inalis ito ni Marcelo at ibinalik ang kanyang ngiti. Malugod ka. Pinanood ni Jace ang kanilang pakikipag-ugnay. Naglakad siya, sumulyap kay Marcelo na may nakasimangot, at sinabi, ano ang ginagawa mo, Marcelo? Bakit mo binigyan ang isang mahalagang bagay sa kanya? Paano kung nawala ito? Panipi. Napangiti si Marcelo ng mahina at sinabing, paano niya ito mawala? Sino sa mundong ito ang maglakas loob na agawin ang nether pearl? Parin, ang totoo, ipinahiram ko na ito sa kanya. Panipi. Ikaw. Nabigla si Jace. Sumagot si Marcelo ng may ngiti, binigyan ako ng tatay ng kanyang pahintulot. Nang marinig niya ito, nagpa siya si Jace na ibagsak ang isyo. Sinulyapan niya ng mabuti si James. Ang sulyap lamang ay nagparamdam kay James na parang isang hindi nakikita na puwersa ang pagdurog sa kanya, na ginagawang mahirap para sa kanya na huminga. Tumagal lamang ito ng ilang segundo bago itapon ito ni Jace. Humakbang siya at sumulyap sa hangin. Hayaan mo, tumawag si Marcelo sa wala sa pag-iisip na si James. Sa wakas ay nadama ni James at sinundan sa likuran ni Marcelo. Di nagtagal, dumating sila malapit sa isla. Mayroong 2 pangkat ng mga tao sa itaas ng isla. Ang isang pangkat ay pinangunahan ng babae na may tunay na mga pakpak ng enerhiya. Ang iba pang pangkat ay pinangunahan ng lalaki na sumakay sa asol na ulap. Ang mga mata ng lahat ay nasa partido ni Jace habang papalapit sila sa isla. Ang taong may ulap sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumingin sa partido ni Jace. Sinabi niya ng walang pasubali, tila lahat ng mga uri ng mga tao ay dumating upang sumali sa saya. Bagaman siya ay pinaglaruan at napahiya, pinananatili ni Jace ang kanyang cool. Kilala niya ang tao sa harap niya ay may isang hindi pangkaraniwang background. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong kahusayan ay dapat na ang Grand Supernatural na ipinanganak sa Cloud Realm 8,000 taon na ang nakalilipas, tama. Nasil ka ng iyong sekta noong ikaw ay mas bata, at pinili nila ang panahong ito para sa iyong kapanganakan. Panipi. Ang malinaw na tinig ni Jace ay lumabas. Naririnig ito, ang taong nakatayo sa mga ulap ay bahagyang naabak. Tumingin siya kay Jace ng warily. Sino ang taong ito, at paano niya nalaman ang kanyang pinagmulan? Patuloy na nagsasalita si Jace, ang pangalan ng iyong kahusayan ay nagbibigay ng paggalang sa mga asol na ulap sa ilalim ng paa. Ikaw si Yerik Cloud. Alam ko rin na ang asol na ulap na ito ay ipinanganak kasama mo. Panipi. Ha, magaan ang pag-chok ni Yerik at sinabing, hindi ko inaasahan na alam mo ang tungkol sa akin. Napangiti si Jace ng mahina. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa babae na may mga pakpak at sinabing, TSK, TSK at may higit pa sa babaeng ito dito kaysa sa kanyang kagandahan. Ikaw si Savia Bell, na ipinanganak sa kalangitan 130,000 taon na ang nakalilipas, di ba? Panipi. Ang katawan ni Savia ay natakpan ng puting ilaw, at ang kanyang hitsura ay hindi maipapalagay. Sino ka?
Bakit mo alam ang tungkol sa akin? Panipi. Nang buksan niya ang kanyang bibig, ang kanyang kaaya-aya na tinig ay lumusot. Sa kabila ng kanyang maangin na tinig, ang kanyang tono ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala na nakakapagpalakas at nakakapagod. Hindi sinagot ni Jace ang kanyang tanong ngunit sinabi, si Xavier Bell, ipinanganak 130,000 taon na ang nakalilipas sa kalangitan. Ipinanganak ka na may supernatural na kapangyarihan at pinili mong aisil ang iyong sarili sa edad na 20 gumising sa isang mas mahusay na panahon. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2167 agad na ipinahayag ni Jace ang mga pinagmulan ng dalawang powerhouse. Parehong Xavier at Yerik ay nabulag sa paglipat na ito. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay dapat na lihim, at walang sino man sa panahong ito ang dapat malaman tungkol sa sila. Paano nalaman ni Jace? Sino ang eksaktong taong ito? Nabigla rin si James sa paghahayag. Natigilan siya upang matuklasan ang mga pagkakakilanlan ni Yerik at Xavier. Hindi niya inaasahan na ang isa sa kanila ay magmula sa 80,000 taon na ang nakalilipas at ang iba pa mula sa 130,000 taon na ang nakalilipas. Bukod dito, siya ay nakuha sa kaalaman ni Jace. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng kaalaman si Jace sa mga pinagmulan ng 2 taong ito. Napangiti si Marcelo ng mahina at sinabing, hindi ka dapat mabigla sa kaalaman ni Jace, si James. Marami siyang alam dahil ang aming pamilya ay may impormasyon mula sa lahat ng mga kalagayan sa buhay. Alam natin ang tungkol sa ang bawat powerhouse na kailanman ay ipinanganak at tungkol sa mga Predator mula sa mga nakaraang henerasyon na pinili upang aisil ang kanilang sarili. Alam natin kung kailan at saan madyay gising ang mga taong ito. Panipi. Hinaplos ni James ang kanyang ilong sa kahihiyan at tinanong, ganun ba? Kung gayon ano ang kayamanan sa isla na ito? Panipi. Ipinaliwanag ni Marcelo, ang isla na ito ay lumitaw na wala kahit saan at marahil ay isang hindi kilalang selyadong realm. Ang paglusanang ng selyo ay nagdulot nito na lumitaw sa mundo. Naiwan ang isang sinaunang powerhouse sa likod ng mga sanaysay ng dugo sa isla na ito. Ang kakanyahan ng dugo ay maaaring mapabuti ang katawan ng isang tao at nasa transcendental na kayamanan para sa mga magsasaka. Panipi. Naririnig ito, bigla ang napagtanto ni James. Kaya ang isang sinaunang powerhouse ay naiwan sa mga sanaysay ng dugo. Hindi pinansin ni Jay si Marcelo at tiningnan ang 2 tao sa harap niya. Sinabi niya na may malabong ngiti, hindi na kailangan mong 2 na magpunta sa pagpatay, hindi ka ba sam-asang-ayon? Maraming mga pool ng enerhiya sa isla na ito na dapat sapat upang mapabuti ang iyong katawan. Bukod dito, maaaring hindi rin sila maging kapaki-pakinabang sa inyong 2. Karamihan, maaari itong bahagyang mapabuti ang iyong pisikal na lakas. Panipi. Ang boses ni Jace ay tumalsik. Dumating din siya upang maangkin ang mga sanaysay ng dugo. Kung maaari niyang ibabad sa mga pool ng enerhiya ng dugo sa loob ng ilang araw, ang kanyang pisikal na lakas ay dumami. Makakatulong ito sa kanya sa pag-angkin ng mga buwan na sa kalaunan ay lilito kapag ang lupa ay dumadaan sa iba't ibang mga sakuna. Sino ka upang makagambala sa aking negosyo? Nag-sport si Yerik ng isang galit na scowl. Nagalit siya na nakalantad ang kanyang pagkakakilanlan, subalit wala siyang kaalaman tungkol sa kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay tumaas ng malaki. Nakaramdam si James ng isang nakakatakot na presyon na nagdurog laban sa kanya at nahihirapan itong huminga. Mabilis na yumapekto si Marcelo at kinuha ang Nether Pearl. Ang mahiwagang kapangyarihan ay nagmula sa Nether Pearl at itinulak ang presyon. Sinabi ni Jace, tumayo ka. Alam niyang hindi maiiwasan ang isang away. Naririnig ito, mabilis na hinayla ni Marcelo si James. Ang mga subordinate ni Jace ay umatras din sa distansya ng ASAFE. Lumalakas ang aura ni Yerik. Sa likuran niya, ang malabo na imahe ng isang mundo ay lumitaw, na nagpapakita ng mga bundok, ilog, at lupain. Sa hitsura ng pangitain, naramdaman muli ni James ang isang pagdurog na presyon. Bagaman nilabanan ng Nether Pearl ang puwersa, naramdaman pa rin niya ang mapang-api na puwersa. Hindi sinasadyang sinabi ni Marcelo, ano ang nakakatakot na Yogacara? Tiningnan ni James ang mundo na lumitaw sa likuran ni Yerik at tinanong, tumango ba si Yerik's Yogacara? Tumango si Marcelo, oo.
Nasa ranggo siya ng mage at nilinang ang kanyang sariling Yogacara, na siyang pangitain sa mundo sa likuran niya. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang yugto ng kanyang Yogacara. Lumulutang si Jace sa hangin at tiningnan ang nanatiling kalmado sa harap ng Year X Yogacara. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2168 Modern Lee. Ang hindi kilalang mundo ay walang tigil na bumagsak patungo kay Jace na may nagwawasak na puwersa. Sa sandaling iyon, ginawa ni Jace ang kanyang paglipat. Ang enerhiya ng itim na nakabalot sa kanyang braso. Pinaikit niya ang kanyang kamao at sinuntok pasulong. Ang mga hibla ng itim na enerhiya ay mabilis na nagtipon at nabuo ang isang kamao ng multo. Bam! Habang nag-crash ang kamao ni Jace sa hindi magandang mundo, isang pagsabog ang nangyari sa lugar. Ang nagre-resultang epekto ay nanginginig ang kanilang paligid. Ang illusory mundo ay itinulak palayo, at si Yurik ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Samantala, si Jace ay mayroon ding solemn na ekspresyon. Malakas talaga siya, panipi, masayang bulalas ni Marcelo, hindi ko inaasahan na napakalakas ni Yurik. Ginamit ni Jace ang kanyang demonyong kamao ngunit itinulak lamang siya ng kaunti. Panipi. Si James ay sumulyap kay Marcelo, hindi nauunawaan kung anong uri ng pamamaraan ang demonyong kamao. Ipinaliwanag ni Marcelo ng may ngiti, huwag maliitin si Jace. Isa rin siyang grand supernatural at ipinanganak na may malakas na supernatural na kapangyarihan. Ang demonic una ay isa sa pirma ng martial art na natutunan niya. Ito ay isang napaka-kapansin-pansin na kasanayan kahit nasa kaharian ng demonyo. Panipi. YU. Sa di kalayuan, nagulat si Yurik matapos maramdaman ang enerhiya ni Jace. Siya stammered, "Why ikaw ay isang demonyo?" Napangiti si Jace ng mahina at hindi sumagot. Sa halip, binago niya ang paksa at sinabi, "Ito ay lamang ng ilang mga pool ng enerhiya. Hindi ito nagkakahalaga ng pagkamatay. Kung nais mong lumaban, maghintay tayo hanggang sa magbukas ang selyo at lumitaw ang mas mahusay na kapalaran." Panipi. Pinili ni Yurik na sumang-ayon sa argumento ni Jace. Matapos subukan ang lakas ni Jace, sumuko siya sa ideya na patayin ang kanyang kalaban. Bagaman tiwala siya sa kanyang lakas, ang kayamanan sa isla ay hindi nagkakahalaga ng paggamit ng kanyang pirma na martial art na kasanayan para sa. Humakbang si Xavier at nakipag-ugnay, kung iyon ang kaso, itigil natin ang hindi kinakailangang laban na ito. Mayroong tatlong pangunahing pool ng enerhiya ng dugo sa isla, kaya lahat tayo ay maaaring magkaroon ng bawat isa. Bilang karagdagan, mayroon ding 7 hanggang 8 higit pang maliit na pool ng enerhiya. Ang lakas ng aming subordinate ay matukoy kung sino ang makakakuha nito. Panipi. Tumanggo si Yurik at sinabi, "Sam-asang-ayon ako. Maaari silang lumaban, at ang nagwagi ay maaaring makapasok sa enerhiya pool." Panipi. Natuwa si James habang naririnig niya ang pag-uusap sa pagitan ng tatlong napapanahong mga mandirigma. Sa wakas ay naramdaman niya na mayroon siyang isang pagkakataon, ngunit siya noon ay crestfallen matapos alalahanin ang lakas ng nasabing mga subordinate. Ang ilan sa kanilang mga subordinate ay dapat na nasa ika-7 o ika-8 yugto ng walang kamatayang pag-akyat. Si James ay hindi tiwala sa pagpanalo kahit na ginamit niya ang sakripisyo ng pag-akyat. Nakatayo sa tabi, tila nakita ni Marcelo ang mga alalahanin ni James. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi mo na kailangang mag-alala. Tutulungan kita." Panipi. Tumingin si James kay Marcelo at tinanong, "Sigurado ka?" Siyempre, lumingon siya kay Jace at kumurap ng maliwanag na mga mata sa kanya, nagtanong, "Tama, Jace." Sumimangot si Jace at sumagot, "Ito ay isang basura upang makuha ang isang enerhiya pool para sa kanya." Hinikayat siya ni Marcelo, "Hindi mo dapat sabihin iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalakas na tao sa mundo at may pambihirang supernatural na kapangyarihan. Sa palagay mo maaari kang makabisado ng pag-akyat ng sakripisyo." Panipi. Tumingin si Jace kay James. Matapos isipin ito ng ilang segundo, sumagot siya, "Fine, sasama ako." Nag-choke si Marcelo. Pagkaraan nito, ipinadala ng tatlong mga powerhouse ang kanilang mga kalalakihan upang labanan ng paisa-isa. Nagpalitan lang sila ng ilang mga galaw at hindi nakitungo sa mga nakamamatay na suntok. Ang mga subordinate ni Jace ay mga henyo mula sa kaharian ng demonyo.
Sila ay malakas at labis na mga subordinate ni Yurick at Xavier. Sa isla, bukod sa 3 pangunahing pool ng enerhiya, mayroong 8 regular na pool ng enerhiya. Ang mga subordinate ni Jace ay nanalo ng 7 sa kanila. Ang subordinate ni Xavier ay nanalo sa huli. Ang mga pool ng enerhiya ay ipinamamahagi sa mga nagwagi ayon sa pagkakabanggit. Sa tulong ni Marcelo, nakakuha din si James ng isang lugar upang makapasok sa enerhiya pool upang mapagbuti ang kanyang pangangatawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2169 tulad nito, nakakuha si James ng isang lugar upang makapasok sa isa sa mga pool ng enerhiya ng isla upang mapagbuti ang kanyang pangangatawan ng walang pag-angat ng isang daliri. Sinundan sila ni James papunta sa isla, na kung saan ay isang hindi kilalang selyadong kaharian na lumitaw sa Earth. Hindi ito orihinal na bahagi ng mundo at lumitaw lamang dahil sa paglusaneng ng selyo. Isang primordial na kapaligiran sa isla ang bumati kay James. Napapaligiran sila ng mga bundok na dumadaloy sa kalangitan. Maraming mga puno ang tumayo ng 100 metro mula sa lupa at sumabog ang araw. Sina Jace, Yurick, at Xavier ay bawat isa ay sinakop ang isa sa 3 pangunahing pool ng enerhiya sa gitnang rehiyon ng isla. Pumunta si James sa labas ng isla. Ang kanyang enerhiya pool ay matatagpuan sa isang kanyan. Sa loob ng kanyan, natagpuan niya ang enerhiya pool at mayroon itong lapad na 100 metro. Ang likido sa loob ng pool ay may isang gatas na kulay na may mga guhitan na pula. Ito ay isang kamangha-manghang paningin. Nang makalapit na, si James ay maaaring makaramdam ng malakas na enerhiya na kumakalat mula sa pool. Tumayo si James sa tabi ng pool, tiningnan ang puti at pulang likido sa loob nito, at nagbulong, ito ba ang enerhiya pool? Tulad ng ipinahayag niya ang kanyang mga pag-aalinlangan, isang nakasisilaw na puting ilaw ay nagniningning ng enerhiya pool at binaril sa kalangitan. Hindi sigurado si James kung ano ang nasa loob ng pool ng enerhiya at naiwan sa kakanyahan ng dugo. Bukod dito, hindi niya alam kung ano ang mga perks na makukuha niya matapos na sumawsaw sa pool. Nang walang pag-aatubili, tumalon siya sa pool. Nang pumasok siya sa pool, agad niyang naramdaman ang isang mahiwagang kapangyarihan mula sa tubig, na nakatulong buksan ang mga pores sa buong katawan niya. Ang mahiwagang enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan, at nakaramdam siya ng mainit at hindi mailalarawan na komportable. Hindi mapigilan ni James ngunit binigkas, napakasarap ng pakiramdam. Ang kanyang katawan ay sumisipsip ng mahiwagang enerhiya, pampalusog ng kanyang mga kalamnan at buto. Kung wala siya napansin, ang kanyang pisikal na lakas ay unti-unting lumago. Ang pisikal na lakas ni James ay nakarating na sa ika-6 na layer ng Herculean at malapit sa walang kamatayang pag-akyat. Sa kabila nito, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay medyo mababa. Sa sandaling iyon, ang tinig ni Sophie ay nag-chime mula sa celestial na tirahan at umalangaw-ngaw sa mga tainga ni James. James, ang iyong pisikal na lakas ay mas mataas kaysa sa iyong ranggo ng paglilinang. Ang iyong prioridad ay hindi dapat mapabuti ang iyong pisikal na lakas ngunit upang mapagbuti ang iyong ranggo. Kailangan mong balansehin ang iyong pisikal na lakas at ranggo ng paglilinang. Kung hindi man, ang iyong katawan ay magiging napakalakas, at ang iyong tunay na enerhiya ay hindi magagawang panatilihin na pipigilan ka mula sa paggamit ng tunay na lakas ng iyong pisikal na katawan. Panipi. Sinimulan ni Sophie na lektura si James tungkol sa ilang pangunahing teorya. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang mga magsasaka ay gagana lamang upang mapagbuti ang kanilang ranggo at tunay na enerhiya. Napakakaunting mga tao na linangin ang tunay na enerhiya at pagbutihin ang kanilang pisikal na lakas ng sabay-sabay. Ito ay dahil ang pisikal na lakas ay napabuti sa mas mabagal na rate at kailangang masigasig na sanay. Nangangailangan ito ng isa na dumaan sa hindi mabilang na mga pagsubok at pagdurusa. Maraming mga magsasaka ang hindi makatiis ng sakit upang mapagbuti ang kanilang pisikal na lakas. Bilang karagdagan, ang mga pamamaraan ng paglilinang upang mapagbuti ang pisikal na lakas ay napakabihirang. Ilan lamang ang mga pangunahing sekta na may mga pamamaraan ng paglilinang at sinabi na ang mga pamamaraan ay naipasa lamang upang idirekta ang mga alagad. Kaya, maraming mga tao ang hindi kahit na magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnay sa naturang mga pamamaraan ng paglilinang. Gayunpaman,
Ang tunay na mga nagtatanim ng henyo ay sabay-sabay na mapapabuti ang kanilang pisikal na lakas at tunay na enerhiya. Ang isa ay kakailanganin ng pantulong na tunay na enerhiya upang maipakita ang tunay na pisikal na lakas. Ang pagkakaroon ng mahina na tunay na enerhiya at malakas na pisikal na lakas ay hindi epektibo at magbibigay lamang ng isang malakas na pagtatanggol. Masasabi na ang pangunahing pag-andar ng pisikal na katawan ay nagtatanggol, habang ang tunay na enerhiya ay ang aktwal na nakakasakit na kapangyarihan. Matapos marinig ang paliwanag ni Sophie, sa wakas ay naintindihan ni James kung ano ang dapat niyang gawin. Gayunpaman, si Sophie ay hindi ganap na tama. Kapag ang pisikal na katawan ay umabot sa pinnacle nito, ang isang suntok lamang ay maaaring maghiwalay ng mga bundok at ang lupa. Gayunpaman, kailangan pa ring itaas ni James ang kanyang tunay na ranggo ng enerhiya at paglilinang upang magpatuloy sa pagpapabuti sa hinaharap. Muli na ang boses ni Sophie. Ang iyong katawan ay pambihirang, James. Maaari itong lumago ng walang hanggan at sumipsip ng anumang enerhiya at mag-convert sa iyong sariling tunay na enerhiya. Ito ay napakakapaki-pakinabang sa pagpapabuti ng iyong ranggo. Panipi. Ang enerhiya dito ay makapangyarihan. Dahil ang iyong kasalukuyang ranggo ay medyo mababa pa rin, marahil ay makakatulong ito sa iyo na mapabuti sa pamamagitan ng maraming fold. Gayunpaman, hindi mo dapat patuloy na mag-isip tungkol sa pagpapalaki ng iyong pisikal na lakas sa ngayon. Sa halip, itaas ang iyong ranggo ng paglilinang. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2170, Ma'am. Sige, panipi. Hindi na naisip ni James ang pagpapabuti ng kanyang pisikal na lakas pagkatapos ng lektura ni Sophie. Nang pumasok ang mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan, isinaaktibo ni James ang kanyang pamamaraan ng paglilinang. Ang enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan at nagkalat sa kanyang laman at dugo. Pinino niya ang enerhiya at na-convert ito sa dalisay na tunay na enerhiya. Mula roon, mabilis na lumago ang tunay na enerhiya ni James. Ang kanyang tunay na enerhiya ay nagsimulang umakyat ng mas mataas at mas mataas. Dahil dito, ang ranggo ng paglilinang ni James ay sumulong din sa isang kamanghamanghang bilis. Matapos mababad sa pool ng enerhiya sa loob ng isang buwan, ang ranggo ng paglilinang ni James ay lumago ng malaki. Sa kasalukuyan, siya ay isang ika-5 layer na si Herculean. Malapit na siya sa pag-abot sa ika-6 na layer. Kapag pinasok niya ang ika-6 na layer, maaari siyang masira sa walang kamatayang pag-akyat. Naniniwala siya na madali niyang makamit ang walang kamatayang ranggo ng pag-akyat kasama ang kanyang katawan at mga mapagkukunan sa paninirahan sa langit. Matapos maabot ang ika-5 layer, halos hinihigop ni James ang lahat ng enerhiya mula sa pool ng enerhiya. Sa pamamagitan ng isang paglukso, lumipad siya mula sa enerhiya pool at lumapag sa gilid ng pool. Pinasigla niya ang kanyang tunay na enerhiya at nadama ito agad sa kanya. Nakakaramdam ng malakas na tunay na enerhiya sa kanyang katawan, ang mukha ni James ay naiilawan. Madali siyang lumakad sa walang kamatayang ranggo ng pag-akyat sa ngayon kung hindi niya patuloy na pinipigilan ang kanyang tunay na enerhiya at ranggo sa nakaraan. Pagkaraan nito, tinanggal niya ang kanyang tunay na enerhiya at sinubukan na maramdaman ang paligid ng isla. Nararamdaman niya ang mga tao sa iba pang mga pool ng enerhiya na nakatuon sa pagsipsip ng energies mula sa kani-kanilang mga pool. Ang kanyang pambihirang pangangatawan ay nagpapahintulot sa kanya na sumipsip ng enerhiya ng mabilis. Natapos na niya ang pagsipsip ng enerhiya, ngunit ang iba ay nasa gitna pa rin ng paggawa nito. Sa una, nais niyang umalis ng mas maaga at umalis para sa Rimstead. Gayunpaman, si Marcelo ay nasa proseso pa rin ng pagsipsip ng enerhiya mula sa kanyang enerhiya pool. Nakuha ni Marcelo ang pagkakataon para sa kanya, kaya hindi nararapat para sa kanya na umalis lamang ng hindi sinasabi sa kanya. Matapos bigyan ito ng ilang pag-iisip, nagpasya si James na maghintay ng ilang araw pa hanggang sa matapos si Marcelo. Pagkatapos, maaari silang umalis mula sa isla ng magkasama. Dahil wala siyang magawa, lumakad siya sa saklaw ng bundok, sinubukan ang kanyang swerte sa paghahanap ng mataas na kalidad na mga halamang gamot. Bagaman ang celestial na tirahan ay naglalaman ng hindi mabilang na mga banal na bagay, nais niyang ibigay ito sa 400,000 sundalo doon. Kaya, ang higit pang mga banal na bagay na maaari niyang makuha, mas mahusay.
Naglakad si James sa primordial forest. Habang siya ay dumaan sa makapal na mga tambak ng mga nahulog na dahon sa lupa, ang rustling ng mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay sumigaw sa kagubatan. Naglakad-lakad siya sa kagubatan at tuwing nakatagpo siya ng isang nakaharang na landas, lilipad siya rito. Bago niya ito nalaman, nakarating siya sa gitnang rehiyon ng isla. Ang tatlong pangunahing pool ng enerhiya ay matatagpuan dito, at ang tatlong mga powerhouse ay nakatuon sa pagsipsip ng enerhiya. Kahit na matapos ang isang buwan, ang enerhiya sa loob ng kanilang mga pool ay napakapuro. Hindi maiwasang makaramdam si James nang makita niya kung gaano kahusay ang kanilang mga pool. Kung pinasok niya ang mga pool ng enerhiya sa gitnang rehiyon, ang kanyang lakas ay tiyak na tataas ng napakalaking. Habang napansin ni James ang enerhiya pool mula sa malapit, ang tao sa loob nito ay nadama ang kanyang presensya. Ang tao sa loob ng pool ng enerhiya ay si Xavier. Ang puting ilaw sa paligid ng kanyang katawan ay nawala at malinaw na nakikita ni James ang kanyang mukha. Siya ay kaakit-akit ngunit nagkaroon ng ekspresyon na malamig na yelo. Sumulyap siya sa direksyon ni James. Nadama ni James ang isang malakas na puwersa na sumabog sa kanya at kumatok pabalik. Sinusuka niya ang isang bibig ng dugo. Ang ganitong lakas, nabigla siya. Anong uri ng napakalaking lakas ito? Panipi. Ginawa niya siyang magsuka ng dugo na may isang sulyap lamang. Si James ay hindi naglakas loob na magtagal at mabilis na umalis sa lugar. Habang siya ay umalis, lihim siyang gumawa ng isang panata sa kanyang puso, mas maaga o huli, magiging kasing lakas siya.